Hello sa inyong lahat. Welcome sa aking channel. Ako ay isang cancer patient. Hindi madali ang paggawa ng content, kaya sana mag-subscribe kayo. Ang init at lamig ng mundo ay nakatago sa ating hapagkainan. Ang pag-ibig, galit, lungkot, at saya ay sumasalamin sa kailaliman ng puso ng tao. Mag-subscribe na sa aking pahina para sa mga kwentong kapupulutan ng aral. Araw-araw may bagong kwento. Sisimulan ko na ang aking kwento. Araw ng bisperas ng Pasko, pumasok ang biyenan ko, hila-hila ang kanyang maleta. Kakasabi niya lang ng, "Makikitulog muna ako ng ilang araw," ay ibinagsak ko, na sa mismong harapan ng asawa kong si Miguel, ang isang buong kaldero ng kumukulong sabaw, ng nilagang baka, sa ibabaw ng hapagkainan. Nang bumagsak ang kaldero, napatalsik ang mga pinggan at kubyertos. Ang porselanang sandok ay nahati sa dalawa. Ang mainit na sabaw ay umagos sa mesa, at ang mga sangkap ay nagsitapunan sa sahig. Natigilan si Miguel sa may pintuan, hindi pa nabubura ang ngiti sa kanyang labi. Tangan-tangan niya ang pulang maleta ng kanyang ina, tila ba may sumampal sa kanya ng ubod ng lakas. Napasigaw sa gulat ang biyenan kong si Nanay Rosa. Napaatras siya, muntik nang matapakan ang tsinelas sa may pinto. "Tala, nababaliw ka na ba?" Nang matauhan si Miguel, sumugod siya at mahigpit na hinawakan ang pulso ko. Nanlilisik ang kanyang mga mata na namumula sa galit. Tiningnan ko siya, kalmado at walang bahid ng takot ang boses ko. "Bakit ka nagdadabog? Kakarating lang ng nanay ko." "Sino bang tinatakot mo?" Yumuko ako para tingnan ang sabaw na kumalat sa mesa, tapos ay tiningnan ko siya. "Hindi ba sabi mo? Kapag ang matatanda ay nakikitira sa bahay ng may bahay, dapat marunong silang makiramdam?" Lalong humigpit ang hawak ni Miguel sa akin. Napahawak sa dibdib ang biyenan ko. Nanginginig ang boses niya. "Miguel, anak, anong ibig sabihin nito? Makikipasko lang naman ako sa inyo. Bakit ganito siya makitungo sa akin?" Agad na lumingon si Miguel para aluin ang ina. "Ma, huwag kayong magalit. Hindi ko alam kung anong masamang hangin ang pumasok sa utak niyan ngayon." Pagkatapos ay bumaling siya sa akin, nagpipigil ng galit at bumulong. "Humingi ka ng tawad sa nanay ko ngayon din." Napangiti ako. Kahit ako, naramdaman ko ang lamig ng sarili kong ngiti. 20 araw na ang nakararaan. Nang pumunta ang nanay kong si Nanay Carmen para makitira sa amin, hila-hila rin niya ang isang lumang bag. Kaya lang, ang bag niya ay hindi kulay pula. Isa itong kupas na asul na eco bag na yari sa katsa. Sira na ang kalahati ng zipper at nakatali lang ng itim na goma panali sa buhok. Ang laman noon ay 2 pares ng damit pamalit, isang balot ng daing na siya mismo ang nagbilad, 20 piraso ng dahon ng saging, at mga nilagang itlog na maalat na paborito ko, dahil baka raw pumasok akong walang almusal. Nang pumasok siya, hindi pa man siya nakakapagpalit ng tsinelas, nakangiti na siyang nagsalita kay Miguel. "Miguel, anak, makakaabala si nanay ng ilang araw ah. Sana wag kayong magsawang makita ako." Nakangiti rin si Miguel noon. Sa harap ng ibang tao, laging perpekto at kagalang-galang ang ngiti niya. Sabi niya, "Naku ma, ano ba kayo? Pamilya tayo. Walang abala-abala dito." Nang gabing iyon, ipinagluto kami ng nanay ko ng suman. Kahit magaspang at kulubot na ang mga kamay niya, mabilis pa rin siyang kumilos. Nakaupo siya sa maliit na bangko sa kusina. Siksik na siksik ang pagkakabalot ng malagkit sa dahon, habang kinukwento na paborito ko raw ang sumang may latik noong bata pa ako. Naghuhugas ako ng pinggan sa tabi. Si Miguel ay nakasandal sa hamba ng pinto habang nag-scroll sa cellphone niya. Sumulyap siya sa nilagang suman sa kaldero. Napakunot noo siya. "Ma, medyo masangsang po yung amoy ano? Amoy dahon na yung buong bahay." Natigilan ang nanay ko. Agad siyang sumagot, "Ay, bubuksan ko yung bintana." Tumayo siya para buksan ang bintana. Dahil medyo mahina na ang tuhod, tumama ang binti niya sa kabinet. Napasinghap siya sa sakit, pero lumingon pa rin siya at ngumiti sa amin. Rayuma lang. "Wala to." Wala nang sinabi si Miguel. Simula pa lang iyon. Pangatlong araw ng pagtira ng nanay ko. Gumising siya ng 5:30 ng umaga para magpakulo ng tubig. Gusto niya akong ipagluto ng lugaw. Nagising si Miguel sa ingay sa kusina. Nakasimangot siyang tumayo sa pinto ng kwarto. "Ma, pwede po bang mamaya na kayo magluto? Nag-overtime ako kagabi. Ilang oras lang ang tulog ko." Nagmamadaling pinatay ng nanay ko ang kalan. Hindi na niya natapos lutuin ang lugaw.
Nang umuwi ako galing trabaho ng araw na iyon, nakita ko siyang nakaupo sa balkonahe, kumakain ng malamig na pandesal, at may kalahating baso ng tubig sa harap niya. Sabi niya hindi raw siya ginutom nung tanghali. Pero sa basurahan, nakita ko ang isang maliit na balot ng gamot na hindi niya naubos. Pampitong araw, inubo ang nanay ko sa gabi. Dahil baka makaistorbo sa amin, yumakap siya sa unan at umupo sa sofa sa sala. Doon siya natulog hanggang umaga. Pangsiyam na araw, umuwi si Miguel. Nakita niyang nanonood ang nanay ko ng lumang teleserye sa sala. Kinuha niya agad ang remote at pinatay ang TV. Ma, ang ingay po masyado. Kaming mga bata, kailangan din naming magpahinga pag galing sa trabaho. Agad na tumayo ang nanay ko at sinabing, ay hindi na ako manonood. Natataranta niyang hinanap ang salamin niya. Nahulog ang salamin sa siwang ng sofa. Yumuko siya para kapain ito. Ang liit-liit ng likod niya, parang unti-unting pinipiga at pinapalayas ng bahay na ito. Pang-12 araw, nagreklamo si Miguel na may tubig sa sahig ng banyo. Sabi niya, ang hirap raw talaga pag matanda na ang naliligo. Pang-15 araw, nagreklamo siyang masyadong pino ang hiwa ng nanay ko sa mga gulay. Nawawalan daw siya ng gana. Pang-18 araw, nagreklamo siyang masyado ng matagal ang nanay ko sa amin. Para daw kaming may ibang tao sa bahay. Nang sinabi niya iyon, nasa kusina ako at naghihiwa ng sibuyas. Nakadiin ang kutsilyo sa sangkalan, putol-putol ang sibuyas, at ang anghang nito ay nagpapaluha sa mga mata ko. Lumingon ako at tinanong siya, nanay ko yon. Nakasandal siya sa upuan, naiirita. Alam kong nanay mo siya, pero bahay natin to. Okay lang makitira ng ilang araw, pero kung ang tagal na, sino ba ang makakatiis? Isipin mo rin naman ang nararamdaman ko. Nakatayo lang ang nanay ko sa may pinto ng kusina. Balak sana niyang pumasok para tulungan akong magdala ng ulam. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, napatigil siya. Hawak pa niya ang isang porslanang mangkok. Puti na ang mga dulo ng daliri niya sa higpit ng hawak. Nang gabing iyon, palihim siyang nag-book ng tiket sa bus pauwi ng probinsya, pang 20 araw ng umaga. Nang umalis siya, hindi niya ako ginising. Nag-iwan lang siya sa mesa, ng isang balot ng suman at isang pirasong papel. Nakasulat sa papel, Tala, uuwi na si nanay. Huwag na kayong mag-away ni Miguel. Sa pag-aasawa, natural lang ang may konting tiis. Nasa ref ang suman, initin mo muna bago mo kainin. Hawak ko ang papel na iyon at matagal na nakaupo sa hapagkainan. Lumabas si Miguel mula sa kwarto, nakita ang suman sa mesa, napakunot ang noo at sinabing, mabuti naman at umuwi na ang nanay mo. Lumiwanag at tumahimik din ang bahay. Hindi ako kumibo. Akala niya tapos na ang issue. Pero nakalimutan niya na sa loob ng 20 araw na iyon, may binasag siyang mangkok. Isang araw, medyo mabagal maglakad ang nanay ko habang may dalang mainit na sabaw. Sa mismong harapan ng nanay ko, padabog niyang ibinagsak ang mangkok sa lababo. Tumalsik ang mga bubog at nahiwa ang likod ng kamay ng nanay ko. Nakalimutan din niyang may binasag siyang TV. Nang gabing inubo ng malakas ang nanay ko, binuksan ng nanay ko ang TV para matabunan ang tunog ng ubo niya. Lumabas si Miguel sa kwarto at ibinato ng pagkalakas-lakas ang remote sa TV. Nagkasapot na parang gagamba ang screen ng TV sa sobrang basag. Tinuro niya ang nanay ko at sinabing, kung talagang mahal mo si Tala, huwag ka nang maging pabuhat dito. Nang gabing iyon, nag-impake ang nanay ko. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay umalis na. Nang umalis siya, nakita ko na ibinalik niya sa kusina ang dalang daing at itlog na maalat. Ayaw raw niyang iuwi dahil baka raw gusto ko. Pero ang tanging naaalala lang ni Miguel ay darating ang nanay niya para magpasko. 3 araw pa lang bago magpasko, inuutusan na niya ako. Gusto ng nanay ko ng medyo malambot na kanin. Masakit ang balakang ng nanay ko. Ayusin mo yung guest room. Palitan mo ng bagong bedsheet. Dapat may handa tayo pag Noche Buena. Lechon. Nilaga? Pansit. Dapat andyan lahat. Makikitira lang ang nanay ko ng ilang araw? Huwag kang magsisimangot. Pag may bisitang matanda, tayo bilang mga anak, dapat tayong umintindi. Napakaswal ng pagkakasabi niya. Tila ba yung nanay kong nandiri siya? 20 araw na ang nakararaan. Yung nanay kong pinagbagsakan ng mangkok at binasagan ng TV ay parang hanging dumaan lang at naglaho na. Kaya naman ngayong araw ng Pasko, gumising ako ng 6:00 ng umaga para mamalengke. Naghugas ng dahon,
Nagpalambot ng baka para sa nilaga. 3 oras kong pinalambot ang buto-buto, hanggang sa maging transparent na ang repolyo at may lumulutang na sibuyas at paminta sa ibabaw ng sabaw. Nang sunduin ni Miguel ang biyenan ko galing trabaho, nakangiti pa siyang sumigaw sa pinto. Tala, nandito na si Mama. Luto na ba ang sabaw? Lumabas ako dala ang kaldero ng sabaw. Napakalawak ng ngiti niya. Nakangiti rin ang biyenan ko, sinasabing, Naku, nag-abala pa kayo? Kahit ano naman kinakain ko. Tiningnan ko silang mag-ina na nakatayo sa may pinto. Yung isa, parang hari kung mag-utos. Yung isa, mukhang reynang naghihintay na pagsilbihan. Tapos, binitawan ko ang kaldero. Nang bumagsak ang kaldero sa mesa, ang 20 araw na kimkim kong galit ay nagkaroon ng boses. Ngayon, hawak ni Miguel ang pulso ko, pinipilit akong humingi ng tawad. Dahan-dahan kong inalis ang kamay niya. Kakarating lang ng nanay mo. Ibinagsak ko lang ang kaldero. Hindi mo na agad matanggap? Tinuro ko ang bakanting silya sa tabi ng mesa. Yung nanay ko, nakaupo dyan ng 20 araw. Nung nagbato ka ng mangkok at mambasag ng TV, natiis ba niya? Nagbago ang timpla ng mukha ni Miguel. Natigilan ang biyanan ko at biglang nilakasan ng boses. Iba ang nanay mo sa akin. Ako ang nanay niya. Paano mo ipagkukumpara iyon? Biglang tumahimik ang buong bahay. Tiningnan ko siya. Tama, magkaiba. Inalis ko ang apron ko at ipinatong sa mesang puno ng natapong sabaw. Kaya simula ngayon, gagamitin ko ang mga patakaran ng anak mo sa pag-aasikaso sa'yo. Tala! Sigaw ni Miguel. Hindi ako umatras, ni hindi ko nilakasan ang boses ko. Kung paano niya trinato ang nanay ko, ganun din ang itatrato ko sa nanay mo. Namutla ang mukha ng biyenan ko. Si Miguel naman, parang asong naapakan ng buntot, akmang susugurin ako. Umatras ako ng isang hakbang, tinuro ang lababo sa kusina. Nandun ang mga pinggan. Kung gusto mong mambasag, ikaw na ang bumasag. Nasa sala ang TV. Kung gusto mo, basagin mo ulit. Tinitigan ko siya. Bawat salita ay mariin. Pero bago ka mambasag ngayon, mag-isip-isip ka. May CCTV na sa bahay natin at naghihintay na ang GC natin sa pamilya para mapanood kung paano magpasko ang isang napakabuting anak na katulad mo. Napatigil sa ere ang kamay ni Miguel. Sa wakas ay narealize niya, hindi ako basta-basta nagwawala. 20 araw kong hinintay ang araw na ito. Ang biyenan kong si Nanay Rosa ay naupo sa sofa, umiyak ng kalahating oras. Umiiyak siya na may iba't ibang drama. Una, hinawakan niya ang dibdib niya. Nagsabing ang tanda-tanda na niya, pero ngayon lang siya nakaranas ng ganitong pambabastos. Pangalawa, nagpunas ng luha at sinabing walang kwenta ang pagpapalaki niya sa anak niya. Pangatlo, nagsimula siyang mag-alala kung paano na lang kung may marinig ang kapitbahay, saan na lang daw niya ilalagay ang mukha niya. Taranta si Miguel. Minsan binibigyan niya ng tubig, minsan inuabutan ng tissue, minsan nakayuko sa sahig para linisin ang basag na mangkok. Ang dahan-dahan ng kilos niya, parang ginto ang pumapatak na luha ng nanay niya. Nakaupo lang ako sa tabi ng mesa. Tinitingnan ang sabaw na tumutulo mula sa gilid ng mesa papunta sa sahig. Papatak-patak. Nagpigil si Miguel hanggang sa bumulong siyang, Tala, masaya ka na? Tiningnan ko siya. Yan din ba ang tinanong mo sa sarili mo noon? Natigilan siya. Kalmado ko siyang pinaalalahanan. Nang umalis ang nanay ko, nakaupo ako dito sa mesa at umiiyak. Sabi mo, Tala, masaya ka na? Gusto mo talagang gawing magulo ang bahay natin? Umamang ang labi ni Miguel, pero walang lumabas na boses. Kumahina ang iyak ng biyenan ko, at palihim na sumulyap sa anak niya. Siguro hindi niya inaasahan na ang unang pambabastos sa pagtapak niya sa bahay na ito ay hindi lang nanggaling sa wala. Tala, iba na ang tono ni Miguel. Kung may galit ka, sa akin mo ibunton. Huwag mong idamay ang nanay ko. Muntik na akong matawa. Nung dumating ang nanay ko, ganyan din ang sinabi ko sa'yo. Kasintamik ng sementeryo ang sala. Ang sirang TV ay nandoon pa rin sa gilid ng pader. Hindi pa pinapalitan. Ang bitak sa ibabang kaliwang bahagi ng screen ay parang itim na sapot ng gagamba. Sa umaga hindi gaano halata, pero pag nakabukas ang ilaw sa gabi, sobrang sakit sa mata. Dati sabi ni Miguel, bibilhan niya ng bago pag weekend. Tapos sabi niya, masyadong maraming gastos, pagtiyagaan na muna. Hindi ko siya minadali, hinayaan ko lang itong nakalagay doon. Para araw-araw niyang maalala
May mga bagay na pag nabasag na, hindi nakukumpuni sa pagbili ng bago. Tiningnan ng biyanan ko kung saan ako nakatingin, nakita rin niya ang TV. Suminghot siya. Bakit ganyan ang sira ng TV? Naging bato ang mukha ni Miguel. Ako na ang sumagot para sa kanya. Binasag ng anak mo. Kumunot agad ang noo ng biyenan ko. Bakit naman niya babasagin ang maayos na TV? Agad na sumagot si Miguel. Sobrang pagod ako galing overtime nun, ma. Tapos, linakasan ng nanay ni Tala yung volume ng TV, kaya nagdilim ang paningin ko. Magaling din siyang pumili ng salita. Hindi niya sinabing umuubo ang nanay ko. Hindi niya sinabing binuksan iyon para hindi kami maingayan. Ang sinabi niya lang, nilakasan ang volume. Tumayo ako at pumunta sa TV stand. Kinuha ko ang basag na takip ng remote control at ipinatong sa center table. Eto pa oh, tiningnan ng biyenan ko ang piraso ng plastic at lalong sumama ang timpla ng mukha niya. Hindi na ako nagmadaling magsalita. Kumuha ako ng mop sa kusina at dahan-dahang pinunasan ang sabaw sa sahig. Pagdaan ng mop sa paanan ni Miguel, kusa siyang umiwas. Parang natatakot na isama ko siyang imop palabas ng bahay. Eksaktong kumatok si Aling Marites sa pinto. Sa ibaba siya nakatira at ubod ng talas ng pandinig niya. Kahit rolling pin lang na mahulog mula sa taas, kaya niyang magtanong sa elevator kinabukasan ng, "Gumawa ba kayo ng lumpia kagabi?" Pagbukas ng pinto, kalahati ng katawan niya ay nakapasok na agad. May dala pa siyang isang pinggan ng pansit canton. Hala, anong nangyari dito? May narinig akong kumalabog sa taas. Akala ko kung anong halimaw na ang nandito sa bahay niyo. Dali-daling nagpunas ng luha ang biyenan ko at tumalikod. Hindi malaman ni Miguel kung anong mukha ang ihaharap, kaya napilitan siyang ngumiti. Wala po, Aling Marites. Nadulas lang po ang kaldero. Ang mga mata ni Aling Marites ay nagpalipat-lipat mula sa mukha ko hanggang sa mesa, tapos pababa sa basag na porselana sa sahig. Tumango siya. Grabeng pagkadulas naman yan. May sariling buhay ata ang kaldero nyo. Hindi ko napigilang mapangiti. Tiningnan ako ng masama ni Miguel. Hindi naman talaga nakisalo si Aling Marites. Yinakap niya ang pinggan ng pansit, tapos nagsabi, "Ay Miguel, nandito pala ang nanay mo. Maligayang Pasko po." Ay, di ba kapapaalis lang ng biyenan mong babae? Nakita ko siya pababa noon bit-bit yung lumang bag. Ang putla-putla ng mukha niya. Tinanong ko pa kung gusto niyang ipatawag ko siya ng tricycle. Natigilan ang biyenan ko. Agad na sinabi ni Miguel. Masama lang po pakiramdam niya nun. Gusto na niyang umuwi. Pinahaba ni Aling Marites ang salita. Gusto nang umuwi. Napakalinaw ng pagkakasabi niya. Parang karayom na tumusok sa mukha ng lahat ng tao sa kwarto. Nang umalis si Aling Marites, hindi na umiyak ang biyenan ko. Nakaupo siya sa sofa, ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa aming dalawa ni Miguel. Alam ni Miguel na hindi na dapat pahabain ang usapan. Agad siyang nagsalita sa akin. Pasko ngayon. Hindi ako makikipag-away sa'yo. Magluto ka ulit ng makakain. Mamayang gabi na natin to pag-usapan. Nang sabihin niya ito, bumalik ang boses niya sa dati niyang nakakairitang pag-uutos. Dati, pag naririnig ko ang tono na ito, automatic akong tumatayo. Naghuhugas ng gulay, nagbubukas ng kalan, nagliligpit ng mesa, at isisiksik pabalik sa lalamunan ko ang lahat ng sama ng loob. Pero ngayon, hindi ako gumalaw. Tinanong ko siya kung bakit ko kailangang magluto ulit. Nagngit-ngit ang ngipin ni Miguel. Dahil ikaw ang nagbasag ng kaldero. Ikaw ang bumasag ng TV. Sabi ko, bakit nung ginawa mo yon hindi ikaw ang bumili ng bago? Namutla siya. Hindi na nakapagpigil ang biyenan ko. At sumingit. Tala, anak, kung mag-asawa kayo hindi nyo dapat binibilang ang lahat. Pagod ang mga asawang lalaki sa trabaho. Natural lang mainit ang ulo pag uwi. Bilang asawa, ikaw ang dapat umiintindi. Tiningnan ko siya. Yan din ang payo sa akin ng nanay ko noon. Natigilan ang biyenan ko. Sabi ng nanay ko, pagod daw si Miguel sa trabaho. Lalaki daw siya. Minsan mabilis magalit. Kaya wag ko na raw patulan. Naglakad ako papunta sa ref. Binuksan ko ang freezer. Kinuha ko ang isang matigas at nagyayelong balot ng suman. Iyon ang naiwan ng nanay ko bago siya umalis. Sa labas ng balot, nakadikit pa ang papel na sinulatan niya. Sumang may latik, paborito ni Tala. Sumang may baboy, paborito ni Miguel. Ipinatong ko ang suman sa mesa. Kahit aalis na siya, inisip pa rin niya na paborito mo ang sumang may baboy.
Pero anong sinabi mo nung araw na yon? Hindi makatingin si Miguel sa akin. Ako na ang sumagot para sa kanya. Sabi mo, wag ka mo siyang mang-guilt trip gamit ang mga murang pagkain na ganyan. May pambili tayo ng suman. Bumuka ang bibig ng biyenan ko, parang gusto niyang ipagtanggol ang anak niya, pero wala siyang mahanap na salita. Yumuko ako at binuksan ang balot. Matigas na matigas ang dahon ng suman, medyo masakit sa daliri pag kinakaskas. Tumira siya dito ng 20 araw. Tuwing umaga, hindi siya makapagpakulo ng lugaw dahil baka maingayan ka. Sa gabi hindi siya manood ng TV dahil baka mairita ka. Pag inuubo, hindi matulog sa kwarto dahil baka makaistorbo sa tulog mo. Pagkatapos maligo, nakaluhod sa sahig habang nagpupunas ng tubig dahil baka sabihin mong pinadudumi niya ang banyo. Tumingala ako kay Miguel. Sa loob ng 20 araw, tinanong mo ba kahit minsan kung pagod siya? Tahimik si Miguel. Bumulong ang biyanan ko. Hindi naman siya nagsabi sa amin eh. Napangiti ako. Malamang hindi siya magsasabi. Inilagay ko isa-isa ang suman sa steamer. Kahit hiniwa ng bubog ang kamay niya. Sinabi niyang kasalanan niya kasi hindi siya nag-iingat. Umalingaw-ngaw ang tunog ng tubig sa kusina. Dahan-dahang lumakas ang apoy sa ilalim ng kaldero. Nakatayo si Miguel sa gitna ng sala. Sa wakas, nagkaroon ng bahid ng hiya ang kanyang mukha. Pero konti lang. Agad niyang pinigilan iyon. Matigas niyang sinabi. Ang dami mong sinasabi. Gusto mo lang umamin akong mali ako? Sige, inaamin ko na. Mali ang trato ko sa kanya nun. Okay na ba? Pero ngayon, binasag mo ang kaldero at tinakot mo ang nanay ko. Magkaibang bagay yon. Tiniklop ko ang takip ng steamer. Ang singaw ng tubig ay mabilis na lumabas mula sa siwang. Bakit naging magkaiba? Mas lumakas ang boses niya. Nanay ko siya! Tumango ako. Kaya nasasaktan ka? Pagkatapos bitawan ang salitang iyon, lumakas ang singaw ng tubig sa kusina. Tinitigan ko siya sa likod ng puting usok. Para akong nakatingin sa isang tao na ngayon lang nalaman kung anong ibig sabihin ng salitang sakit. Miguel, ang nanay ko ay nanay ko rin. Hindi na siya nagsalita, pero alam kong sa loob-loob niya, hindi pa rin siya tanggap. Hindi pa lang niya nare-realize, hindi lang diyan magtatapos ang sakit. Ang hapunan ng Noche Buena ay naging sobrang tahimik. Basag ang kaldero, wala nang sabaw. Malamig na ang isda, pero naging mainit ulit ang kalahating balot ng suman. Nakaupo ang biyenan kong si Nanay Rosa sa mesa. Nanginginig pa ang kamay niya nung kumuha siya ng suman. Siguro gusto niya akong murahin. Pero dahil kakarating niya lang, ayaw niyang gumawa ng mas malaking eskandalo. Kaya napilitan siyang lunukin ang sariling galit. Mas nahirapan pang kumain si Miguel. Bata pa lang siya, paborito na niya ang suman na may baboy. Pero nang gabing iyon, kumuha siya ng 2 beses at hindi niya magawang isubo. Dahil sa tuwing kukunin niya iyon, sinasabi ko, balot ng nanay ko yan. Napatigil ang chopsticks niya sa ere at tahimik niyang ibinaba iyon. Hindi ko siya pinilit na mag-sorry. Hindi ko na rin tinuloy ang away. May mga tao kasing hindi nakakaintindi ng pangaral, hanggang sa ang mismong pangaral ang bumagsak sa sarili nilang paa. Pagkatapos kumain, sinabi ng biyenan ko na pagod na siya at gusto nang magpahinga. Binuksan ko ang pinto ng guest room. Luma ang bedsheet. Hindi iyon ang bagong set na ipinabili sa akin ni Miguel noong nakaraang araw. Sa punda ng unan at paanan ng kama, may nakaburdang maliit na dilaw na bulaklak na kumupas na sa kakalaba. Iyon ang ginamit ng nanay ko nung nandito siya. Nakatayo ang biyenan ko sa pinto. Tiningnan niya ang kama, tapos tinignan niya ako. Ang bedsheet na to. Sabi ko, malinis yan. Kagagamit lang ng nanay ko ng 20 araw. Hindi naging natural ang mukha niya. Napakunot ang noo ni Miguel. 'Di ba? Sabi ko palitan mo ng bago. Lumingon ako sa kanya. Nung nandito ang nanay ko, sabi mo hindi naman kailangan maselan ang bisita? Basta malinis. Napakibot ang bibig niya. Agad namang sumingit ang biyenan ko. Sige na, sige na. Basta matutulugan. Hindi naman ako maarte. Ganyan ang sinabi niya. Pero pagpasok sa kwarto, ilang beses niyang pinagpagan at hinila ang bedsheet. Nakatayo ako sa labas at nanonood lang. Wala akong sinabi. Pagdating ng alas 11 ng gabi, pagkatapos maligo ni Miguel, bumalik siya sa kwarto. Pagsara ng pinto, sumabog na siya. Tala, ano ba talagang gusto mong mangyari? Nagpapahid ako ng hand cream noon. May manipis na peklat sa likod ng kamay ko. Nakuha ko iyon nung nilinis ko ang mga bubog sa lababo noong araw na yon. Hindi man lang napansin ni Miguel iyon.
Dahan-dahan kong pinahid ang lotion. Wala. Gusto ko lang sundin ang patakaran ng bahay na ito. Huwag kang ang puro parinig. Hindi ako nagpaparinig. Tumingala ako para tignan siya. Bago dumating ang nanay mo, sabi mo gusto mong umintindi ako. Asikasuhin ko ang matatanda, huwag akong magsisimangot. Nung nandito ang nanay ko, alin doon ang nagawa mo? Naiiritang pabalik-balik na naglakad si Miguel. Inaamin ko naman na mabilis uminit ang ulo ko sa nanay mo minsan. Pero hindi mo dapat ginagawang punchbag ang nanay ko. Tiniklop ko ang takip ng hand cream. Nung naging punchbag mo ang nanay ko, bakit hindi mo naisip iyan? Nagdilim ang mukha niya sa inis. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla siyang umupo sa tabi ng kama. Hinimas niya ang noo niya at nagbihis ng mukhang nakikipag-usap ng maayos. Tala, wag na tayong mag-away. Pangit tingnan kung maiipit ang matatanda sa gitna. Ilang araw lang naman andito si mama. Pagkatapos ng Pasko, uuwi na rin siya. Tiningnan ko siya. Ilang araw? Pinakamatagal 1 linggo. Sure ka ba? Akala niya siguro lumambot na ako, kaya agad siyang sumagot. Oo, tumango ako. Sige, 1 linggo. Malinaw na nakahinga ng maluwag si Miguel. Pero kinaumagahan, binago ng biyenan ko ang usapan. Nakaupo siya sa mesa, umiinom ng kape. Dahan-dahan niyang sinabing, Miguel anak, naisip-isip ko lang. Ang tatay mo ay nasa probinsya at tumutulong mag-ayos ng bahay ng tita mo. Wala naman akong ginagawa dun, nakakabagot, malaki naman ang bahay niyo. Dito muna ako ng medyo matagal-tagal. Kasakuluyang nagbabalat ng itlog si Miguel. Napatigil siya sa pagbabalat. Tumingin siya sa akin, pilit na ngumiti. Ma, kung gusto mong tumira, tumira ka. Nakangiting tumango ang biyenan ko. Hindi lang naman ako patambay. Babantayan ko rin ang bahay para kay Tala at tuturuan ko siyang magluto ng mga totoong putaheng probinsya. Pagkasabi niya noon, parang gusto niyang bigyan ako ng isang malaking pabor. Nakayuko lang ako at umiinom ng kape. Wala akong imik. Palihim na inoobserbahan ni Miguel ang reaksyon ko. Habang lalo akong kalmado, lalo siyang kinakabahan. Pagkatapos kumain, hinila niya ako sa kusina. Bumulong siya, matanda na ang nanay ko. Huwag mo na siyang patulan. Naghuhugas ako ng pinggan noon. Malakas ang tunog ng tubig na bumabagsak sa mga plato. Tinanong ko, gaano katagal siya dito? Depende sa gusto niya. 20 araw lang nandito ang nanay ko. Sabi mo ang tagal na. Ang nanay mo depende sa gusto niya kaya hindi matagal? Nainis si Miguel. Pwede ba wag mong laging isingit ang nanay mo? Pinatay ko ang gripo. Bumagsak ang katahimikan sa kusina. Sige. Hindi pa siya nakakahinga ng maluwag ng dugtungan ko. Wag na nating isingit. Ipaparanas ko na lang. Mula sa araw na iyon, hindi na ako nakipagtalo. Pag sinabi ng biyenan kong matabang ang sabaw, sinasabi ko, sige po, babawasan ko ang tubig bukas. Pag sinabi niyang maalat ang ulam, sinasabi ko, sige po, babawasan ko ang asin bukas. Pag sinabi niyang malamig ang aircon, pinapatay ko. Pag sinabi niyang mainit, binubuksan ko ang bintana. Pag sinabing maingay sa labas, isasara ko ulit. Nagreklamo siya na masakit sa paa ang tsinelas. Kinuha ko ang lumang cotton tsinelas na suot ng nanay ko at ibinigay sa kanya. Nakasimangot siya nang makita iyon. Ang luma na nitong tsinelas. Sabi ko, nung suot to ng nanay ko, sabi ng anak mo, mas komportable ang lumang tsinelas. Hindi naman pihikan ang matatanda. Hindi na makapagsalita ang biyenan ko. Araw-araw, unti-unting pumapangit ang timpla ng mukha ni Miguel. Sa wakas ay naisip niya na hindi lang ako isang beses nag-inarte. Pinupulot ko isa-isa ang mga salitang kaswal niyang ibinabato noon. Hinuhugasan at idinidikit sa mismong mukha nila ng nanay niya. Sa pangatlong araw, habang natutulog sila sa tanghali, inilabas ko ang isang maliit na notebook. Notebook ito na ginagamit ko pang lista ng budget sa palengke. May naka-imprentang Jollibee sa pabalat, bigay nung nag-Christmas party kami sa opisina. Dati pinagtatawanan ako ni Miguel dahil nililista ko pati pambili ng sibuyas. Nakikitawa rin ako noon. Ngayon, magagamit ko na ang notebook na ito. Binuklat ko iyon sa blankong pahina at isinulat ang 2 linya. Trato kay Nanay Carmen, 20 araw. Trato kay Nanay Rosa. Pagkatapos ng Pasko, wala akong isinulat na kung ano-anong rason. Purong fax lang. Desyembre 3. Nanay gumising 5:30 para magluto ng lugaw, nireklamong maingay. Disyembre 28. Nanay Rosa gumising
5-20 para tumawag sa mga kazumba niya. Sabi ni Miguel, normal lang mababaw tulog ng matatanda. Disyembre. Nanay inubo ng buong gabi. Ibinato ni Miguel ang remote ng TV. Disyembre 29. Nanay Rosa naghanap ng gamot ng madaling araw. Nabasag ang baso. Tinanong ni Miguel kung nasugatan ba ang kamay niya. Disyembre 9. Nanay nagpunas ng sahig pagkatapos maligo, nireklamong pabigat. Disyembre 30. Nanay Rosa naligo. Basang-basa ang sahig. Si Miguel mismo ang nagmop, sabi pa wag na raw paguluhin ang nanay niya. Isa-isa kong isinulat iyon. Ang tatag ng kamay ko. Sa dulo, inilabas ko ulit ang cellphone ko. Nirename ko ang ilang voice records. Binasag ang mangkok sa lababo. Nabasag ang screen ng TV. Bakit makikitira nanay mo sa bahay ko? Matatanda dapat marunong makiramdam. Hindi ko sinadyang i-record ang mga ito. Paminsan-minsan kasing nag-on ang smart speaker, CCTV namin sa bahay. Ito ang mga natirang recordings. Dati naiinis ako pag nagkakamali ang speaker na ito at gusto ko nang i-off. Pero ngayon pag naiisip ko, minsan, ang buhay mismo ang nagiiwan ng ebidensya para sa mga taong walang boses. Kinagabihan, pumunta si Miguel sa balkonahe para manigarilyo. Nakatayo ako sa may pinto. Nakita kong nag-message siya sa GC ng mga kamag-anak. Ayos lang po si mama dito sa amin. Si Tala. Medyo may toyo lang nung nakaraang araw, pero ngayon ayos na. Alam niyo naman mga babae, minsan madrama. Huwag kayong mag-alala, ako na bahala. Hindi ko siya binuking. Hindi pa niya alam na ang may kontrol ng sitwasyon ay matagal nang hindi siya. Kinabukasan ng tanghali, nagyayang mag-picture ang biyenan ko pang bagong taon. Isesend daw niya sa GC nila. Nagpalit pa talaga siya ng pulang damit, naupo sa gitna ng hapagkainan. Nakatayo sa likod niya si Miguel. Ang isang kamay ay nakapatong sa balikat ng ina. Nakangiti siya ng ubod ng tamis. Mukhang ulirang anak. Ako ang inatasan nilang magpicture. Bago ko pindutin ang camera, tiningnan ko sila sa screen. Bigla akong nagtanong, Ma, hanggang kailan po balak ninyong tumira dito? Nakangiting sagot ng biyenan ko. Hanggang kailan ko gustuhin? Natigilan ang ngiti ni Miguel. Ngumiti rin ako. E di sakto. Naging alerto ang pagtingin ni Miguel sa akin. Tinaas ko ang cellphone ko at pinindot ang picture. Mas matututo ako kung paano ba talaga dapat tratuhin ang isang ina na nakikitira sa bahay ng manugang niya, pang-5 araw simula nang tumira ang biyenan ko. Ang bahay namin ay nagmukhang kalderong pressure cooker na walang takip. Hindi man sumasabog, araw-araw namang umaalingaw-ngaw ang singaw. Si Nanay Rosa ay hindi yung klase ng kontrabidang biyenan na mananabunot. Mas malala siya doon. Lagi siyang nakangiti, pero nakatago ang patalim sa mga normal niyang kwento. Sa umaga, gumawa ako ng lugaw na may manok. Inamoy niya iyon at nagsalita. Tala anak, kayong mga kabataan talaga hindi marunong mag-budget. Hindi bagong ani ang bigas na ito. Pag niluto hindi mabango. Tanghali, nagluto ako ng ginisang kangkong. Kumuha siya ng isang subo at ibinaba ang tinidor. Hindi naman sa nagiinarte ako Pinaalalahanan lang kita. Nung bata si Miguel, pinakaayaw niya sa gulay yung overcooked. Gabi, nagmumop ako ng sahig. Nakaupo siya sa sofa at itinaas ang paa. Habang may binubulong, hindi lang dapat sa gitna yung minumop, pati yung sa mga gilid ng dingding. Ang galing ng isang babae sa bahay. Makikita sa detalye. Tango lang ako ng tango. Opo ma, tama po. Dahil doon, nawawalan siya ng ganang magreklamo. Sa una nakahinga ng maluwag si Miguel, akala niya talagang naging mabait na ako. Hanggang noong pang-6 na araw. Gumising ng 5 AM ang nanay niya para magluto ng salabat. Kumukulo ang luya at brown sugar sa kawali. Bukas ang pinto ng kusina, amoy na amoy sa buong bahay ang amoy ng luya. Napupungas-pungas na lumabas si Miguel mula sa kwarto. Akmang sisimangot sana siya. Nakatayo na ako sa tabi niya para paalalahanan. Mababaw ang tulog ng matatanda, normal lang yan. Naging isang manipis na linya ang bibig ni Miguel. Sinabi niya ang mga salitang iyan. Nung gumising ng 5:30 ang nanay ko para magluto ng lugaw, dumilim ang mukha niya na nakatayo sa pinto ng kusina at iniwan ng mga salitang, ang matatanda kailangan ding makiramdam, hindi yung gagawin lang kung anong gusto nila. Ngayong nanay niya ang gumagawa. Wala man lang siyang nabanggit tungkol sa pakikiramdam. Sumilip si Nanay Rosa mula sa kusina. Miguel, nagising ba kita? Agad nang umiti si Miguel. Hindi po. Ma,
Magluto lang po kayo. Pagkasabi niya, tumingin siya sa akin. Hindi ako ngumiti, pero mas masakit sa kanya yung reaksyon ko. Sa umaga, gustong bumaba ng biyenan ko para bumili ng pandesal, pati na rin tingnan ang paligid ng subdivision. Sinamahan ko siyang bumaba. Pagdating sa my garden, sumulpot si Aling Marites galing sa ilalim ng puno. Gaya ng dati, may bitbit siyang mangkok ng pagkain. Hindi pansit, kundi binatog. Pagkakita niya sa biyenan ko, sobrang ganado siyang bumati. Ay, nandito po pala kayo. Nakaka-adjust na po ba kayo? Tinuwid ni Nanay Rosa ang likod niya. Oo naman. Mabait at maasikaso ang anak at manugang ko. Natigilan si Aling Marites sa pag-scoop ng binatog. Lumiwanag ang mga mata niya. Aba, mas maigi po yan kumpara dun sa isang lola na nandito dati. Nung umalis ang nanay ni Tala, nakakaawa siya. Bitbit ang isang eco bag, tapos humihingal bawat 2 hakbang. Sabi pa niya, wag na raw sabihin kay Tala, kasi baka madistract sa trabaho. Nawala ang ngiti sa mukha ng biyenan ko. Hindi ako sumagot. May mga salitang, kapag nanggaling sa ibang tao, ay mas nakakasakit kesa paggaling mismo sa akin. May naisip pa si Aling Marites. Ay oo nga pala, nung isang araw ang lakas ng kalabog ng TV nyo. Akala ng apo ko may kumidlat eh. Tapos nalaman ko na sira na pala ang TV. Kakaiba talaga mga kabataan ngayon. Ang init ng ulo. Tiningnan ako ni Nanay Rosa, tapos tumingin siya sa building namin. Sabi niya, alam mo naman ang mag-asawa, hindi maiiwasang magkaaberya minsan. Ngumiti si Aling Marites. Aberya? Oo, pero hindi pwedeng palaging sa nanay ng asawa nagkakaaberya. Pagkatapos sabihin iyon, kahit ang guard sa subdivision namin ay napalingon. Walang mapaglagyan ng mukha ang biyenan ko. Nagmadaling sabihin na kailangan naming pumunta sa palengke. Habang naglalakad, sobrang tahimik niya. Pero natapos ang katahimikan nang bibili na kami ng isda. Sabi niya, hindi raw sariwa ang isda at nakipag-away pa sa tindero ng 10 minuto. Madaldal din yung tindero, sabi niya. Nay, lumalangoy pa nga po sa planggana eh. Gusto niyo po bang kantahan pa kayo niyan para mapatunayang buhay pa? Nagtawanan ng mga tao. Namula ang mukha ni Nanay Rosa sa inis. Hinila niya ako paalis. Pigil na pigil ako the whole time. Nang makauwi na kami, saka lang ako natawa. Tiningnan niya ako ng masama. Anong tinatawa-tawa mo? Sabi ko. Naalala ko lang po na ganyan din na malengke ang nanay ko. Suminghal ang biyanan ko. Hindi parehas yon. Marunong lang akong kumilatis. Hindi na ako sumagot. Nang nagluluto ako ng tanghalian, gusto niyang siya ang mag-utos. Dapat daw pahilis ang hiwa sa isda, tapos dikdikin ng luya. Hindi raw dapat hinihiwa, tapos dapat sa gilid ibuhos ang toyo para masarap. Sinundan ko lahat ng utos niya. Gumawa ako ng pinaputok na tilapia na sigurado akong magugustuhan niya. Umuwi si Miguel galing trabaho. Pagkaupo niya, pinuri niya agad na masarap daw ang isda ngayon. Ma-pride na nagsalita ang biyanan ko. Ako, nagturo niyan. Agad na sumagot si Miguel. Si Mama talaga nakakaalam ng paborito ko. Tiningnan ko siyang nakababa ang chopsticks. Nung nagluto ang nanay ko ng escabeche, ganyan din ang ginawa niya. Napatigil siya sa pagmuya. Natigilan din ang mukha ng biyenan ko. Hindi mabigat ang tono ko. Ang totoo, ibinabad pa niya iyon sa kalamansi ng 10 minuto. Nilagyan din niya ng sibuyas at luya. Pero hindi mo kinain. Inamoy mo lang tapos tinulak mo na ang pinggan. Pabulong na sumagot si Miguel. Kumakain tayo ah. Huwag ka nang maghalukay ng nakaraan. Hindi ako naghahalukay. Muli kong kinuha ang chopsticks. Gusto ko lang malaman mo na magkaiba ang trato mo kapag magkaiba ang nanay na nagluluto ng isda. Natapos ang hapunan na walang nagsasalita. Kinahapunan, may natanggap na video call ang biyenan ko mula sa mga kamag-anak. Gusto sana niyang ipakita kung gaano kalaki ang bahay ng anak niya. Nang itutok niya ang kamera sa sala, na-capture ang TV, nabasag ang screen. May nagtanong sa video call, Rosa, bakit basag ang TV ni Miguel? Parang sinaputan ng gagamba ah. Agad na iniba ng biyenan ko ang kamera. Natabig lang ng mga bata. Wala naman kaming anak na bata sa bahay. Nakaupo ako sa tabi niya at nagbabalat ng mansanas. Hindi ko siya pinahiya, pero hindi mapakali si Miguel. Unang ginawa niya pagkabalik niya nung gabi, sinabi niyang kailangan ng palitan ng TV. Tinanong ko siya kung kaninong pera ang gagamitin. Natigilan siya. Pera natin. Ikaw ang bumasag,
Bakit pera natin ang gagamitin? Bumuntong hininga ng malalim si Miguel. Tala, kailangan ba talaga nating bilangan ng ganito? Inabutan ko ng isang slice ng mansanas ang biyenan ko. Tapos inilagay ko ang isa pang slice sa plato ko at hindi ko binigay sa kanya. Nung nakabasag ng isang mangkok ang nanay ko, pinagbayad mo siya. Napatigil sa pagkagat ang biyenan ko. Pangit ang timpla ng mukha ni Miguel. Nadulas sa kamay ng nanay mo ang mangkok. Yung TV. Nabasag ko dahil aksidente. Hindi siya nakapag-isip ng maayos na sagot. Sa wakas ay sumingit na ang biyenan ko. Tala, sobrang nakakapagod na yung ganyan. Sa pag-aasawa, minsan kailangang magbingi-bingihan ng babae. Tiningnan ko siya at ngumiti. Ganyan din ang nanay ko. Nagbingi-bingihan. Hanggang sa akalain niyang basta siya umatras, magiging masaya ako. Hindi nakasagot ang biyenan ko. Tinuloy ko ang pagbabalat ng mansanas. Mahaba ang pinagbalatan at hindi napuputol. Pero umatras siya hanggang sa dulo. Pati pag-upo sa sofa at pag-ubo niya, inaakala niyang mali. Walang gustong sumagot sa bahay. Pagsapit ng gabi, bumangon ako para uminom ng tubig. Pagdaan ko sa guest room, narinig ko ang biyenan ko na nagvo-voice message. Mahina ang boses niya. Kakaiba na ngayon si Tala Rosa. Parang may laging laman ang sinasabi niya. Si Miguel din kasi. Minsan sumusobra din. Huminto ako sandali, tapos pumunta sa kusina. Malamig ang tubig na ininom ko. Nilunok ko iyon at naramdaman ko na ang init ng galit sa dibdib ko. Ay hindi na kasing apoy ng dati. Ang galit na umiikot sa bahay na ito, hindi dapat ako lang ang magdadala. Dapat maranasan din nila kung ano ang pakiramdam na may tinatago sa dibdib pero walang mailabas na salita. Talagang sumabog ang issue. Noong pang-7 araw pagkatapos ng Pasko, nang gabing iyon, pumutok ang notification sa GC ng pamilya nila Nanay Rosa. Dahil nag-send si Nanay Rosa ng picture. Nasa gitna siya ng hapagkainan namin. May suman, pinaputok na tilapia, kangkong, at isang bandehado ng hiniwang pakwan sa harap niya. Si Miguel ay nakatayo sa likod niya. Nakangiti parang 24 oras na modelong anak. Ang caption niya, Pasko sa bahay ng anak ko. Sobrang asikaso ako ng manugang ko. Wala namang masama sa picture, pero ang mga kamag-anak nila ay mahilig maghanap ng gulo kahit sa walang kwentang bagay. Naunang mag-voice message si Tita Juliet. Swerte mo naman Ate Rosa. Ang bait ng anak mo, tapos ang sipag pa ng manugang. Ang mga matatanda talaga, kailangan umasa sa mga anak. Tapos may nagtanong, di ba sabi niyo nung unang punta niyo, nagwawala raw ang manugang niyo at nagbasag ng kaldero? Okay na kayo ngayon? May isa pang nang asar. O Tala, magsalita ka naman diyan. Huwag kang mahiya. Ayaw sanang sumagot ng biyenan ko sa video call, pero ma-pride si Miguel. Pakiramdam niya, napakalma na niya ako nitong mga nakaraang araw. Inakala niyang hindi ako magwawala sa harap ng mga kamag-anak niya, kaya kinuha niya ang cellphone at sinagot ang group call. Ang screen ay mabilis na puno ng mga mukha ng mga kamag-anak, may nakahiga sa kama, may nasa hapagkainan, may ngumunguya ng mani, habang nakikichismis. Nakangiting bumati si Miguel. Tita Juliet, Tito Boy, Ninang, kumain na ba kayo? Kabisado na niya ang ganitong eksena. Sa labas, siya ay lagi kasing isang mahinahon, maasikaso, at kagalang-galang na lalaki. Nakangiting sabi ni Tita Juliet, Ay Miguel, pagbutihin mo ang pag-aalaga sa nanay mo dyan ha? Mahirap tumanda. Tumango si Miguel. Opo naman, naghirap ang nanay ko buong buhay niya. Dapat lang siyang mag-enjoy ngayon. Naiyak ang biyanan ko pagkarinig noon. Nakatabi siya, habang kumakain ng pakwan. Sumingit ang isang ninang, asa na si Tala? Pataguin niyo naman si Tala dyan. Kayong mag-asawa, huwag kayong mag-away dahil lang sa maliliit na bagay. Tumingin sa akin si Miguel. Ang mga mata niya ay nagpapahiwatig ng babala at sigurado siya sa sarili niya. Akala niya uunahin ko ang pakikisama at reputasyon ng pamilya. Oo, tumayo ako. Lumapit ako sa tabi niya. Tumango ako sa screen. Ninang, Tita Juliet, Tito Boy, magandang gabi po sa inyong lahat. Biglang nagkagulo sa screen. Ayan na si Tala. Naku, ang mag-asawa talaga nagkakabati din sa dulo. Nakakatakot yung nagbasag ng kaldero nung Pasko. Tala, wag masyadong mainitin ang ulo. Nanay mo rin ang biyanan mo. Dapat inaalagaan. Tahimik lang akong nakinig. Nakatayo si Miguel sa tabi ko. Bumalik ang ngiti sa kanyang labi. Tila ba ang mga kamag-anak na ito ang mga sundalong tinawag niya para protektahan siya.
Pagkatapos nilang magsalita, saka ako nagsalita. Tama po kayo. Mahirap nga po para sa matatanda. Maluwag na nakahinga si Miguel. Tinuloy ko. Kaya gusto ko rin po sanang iparinig sa inyo ngayong gabi kung paano inalagaan ni Miguel ang nanay ko. Agad naging yelo ang ngiti sa mukha niya. Nilabas ko ang cellphone ko. Pinindot ang unang voice recording. Unang umalingaw-ngaw ang tunog ng gripo. Tapos ay ang malakas na pagbagsak ng mangkok sa lababo. Kla! Sabay-sabay na tumahimik ang mga kamag-anak sa screen. Ang boses ni Miguel ay napakalinaw. Ma, kung talagang mahal mo si Tala, huwag ka nang maging pabuhat dito. Hindi ka na nga makahawak ng mangkok ng maayos. Nakikialam ka pa. Tapos, narinig ang napakahinang boses ng nanay ko. Sorry po. Sorry Miguel. Hindi sinasadya ni nanay. Napakahina ng boses niya. Parang nakagawa talaga siya ng isang malaking krimen. Nahulog sa plato ang pakwan na hawak ni Nanay Rosa. Akmang aagawin ni Miguel ang cellphone ko. Umatras ako ng isang hakbang. Huwag kang magmadali. Mayroon pa. Sa pangalawang recording, narinig ang nabasag na TV. Tapos ang hindi mapigilang galit ni Miguel. Bahay natin to ni Tala? Hindi home for the aged. Okay lang na tumira ka ng ilang araw. Pero kung ang tagal na, sino ba ang makakatiis? Wala nang nagsasalita sa video call. Yung tita Juliet na kanina lang nag-advise sa akin na maging mabait, nakalimutang nguyaing ang mani niya. Pinindot ko ang pangatlo. Ang matatanda kung makikitira dapat marunong makiramdam. Hindi porket nanay ka ni Tala, gagawin mo na lahat ng gusto mo. Nang lumabas ang mga salitang ito, ang kulay sa mukha ni Nanay Rosa ay unti-unting namutla. Tiningnan niya si Miguel, na parang ngayon niya lang nakilala ang kanyang sariling anak. Kinabahan na ng husto si Miguel. Tala? Tama na. Bakit mo inilalabas ang mga out of context na audio na yan? Tinitigan ko siya. Out of context? Iniharap ko ang screen ng cellphone ko sa camera. Pinindot ko ang isang video. Sa video, nakayuko ang nanay ko sa may pinto ng banyo, pinupunasan ang sahig. Habang nagpupunas, nakatalukbong siya ng bunganga dahil umuubo. Dumaan si Miguel sa gilid niya. Ni hindi man lang siya huminto, malamig lang niyang sinabi. Pag naligo ka next time, mag-ingat ka. Basang-basa yung sahig oh. Walang dagdag na boses ang video, pero mas malinaw pa ito kaysa sa kahit anong sumbong. Naging pula ang mga mata ng biyenan ko, pero hindi ito yung pag-iyak na para sa sarili. Bumuka ang bibig niya pagkatapos ng mahabang katahimikan. Isang tanong lang ang lumabas. Miguel, ganyan mo ba talaga siya trinato? Umiwas ng tingin si Miguel. Ma, iba yung sitwasyon noon. Tumawa ako. Paano naging iba? Masama siyang tumingin sa akin. Tumahimik ka nga. Sa screen, sa wakas nagsalita si Tita Juliet. Ang boses niya ay mas mahina kumpara kanina. Miguel, medyo masakit naman yata yung ginawa mo. Napaubo si Ninang Boy. Nanay rin ang biyanang babae. Kahit ayaw mo, hindi mo dapat siya sinabihan ng ganon. Biglang namula sa hiya ang mukha ni Miguel. Ang mga kamag-anak na ito ang inimbitahan niya para patahimikin ako. Pero ngayon, lahat ng mata nila ay nakatutok sa kanya. Ito ang pinakakinakatakutan niya. Natatakot siyang malaman ng iba kung paano siya sa loob ng bahay. Yung taong nagpo-post sa Facebook na binibilhan niya ng gamot ang nanay niya at nagtatype ng salamat sa sakripisyo, Mama, ay mismong taong nandidiri sa nanay ng asawa niya. Biglang tumayo ang biyanan ko. Nanginginig ang boses. Bakit mo sinabi sa akin na siya ang may gustong umuwi na? Bumuka ang bibig ni Miguel. Siya talaga ang bumili ng tiket sa bus para sa nanay ko. Idinugtong ko. Dahil nung binasag mo yung TV, natakot na siyang manatili dito. Kasintamik ng sementeryo ang loob ng bahay. Humawak sa sofa ang biyanan ko at dahan-dahang umupo pabalik. Bumubulong siya. Kaya pala nung tinawagan ko siya noon, parang iba yung tono ng boses niya. Tiningnan ko siya. Kaya pala, nagkausap sila sa telepono noon. Pero hindi na rin nagtanong ang biyanan ko ng malalim. Ang mga matatanda, madalas nagkakaintindihan kung minsan ano ang ibig sabihin ng hirap. Kaya lang, pag anak na nila ang may kasalanan, automatiko silang nagbibingi-bingihan. Nataranta na si Miguel nang makita ang mga kamag-anak niya sa video call. Sumigaw siya sa akin. Patayin mo yan! Hindi ko pinatay. Humarap ako sa screen at nagsalita. Nung Pasko na nagbasag ako ng kaldero, aminado akong mali ako. Pero may gusto lang akong itanong. Kung sa nanay niyo ito ginawa, makakapagpayo pa ba kayo na ang mga babae ay dapat magbingi-bingihan?
Walang sumagot. Yung tita Juliet na pinakamadaldal kanina, yumuko para uminom ng tubig. Si Ninang nagkunwaring nawawalan ng signal. Hinimas ni Tito Boy ang ilong niya. Gawaing bahay niyo yan. Kayo na mag-ayos. Isa-isang umatras ang mga kampi ni Miguel. Nakaupo ang biyenan ko sa sofa. Nakatingin sa anak niya. Unang beses na wala sa mukha niya ang pagnanais na ipagtanggol ang anak niya. Nang maputol ang video call, ang tanging naririnig na lang sa bahay ay ang tunog ng aircon. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Miguel. Gusto mo talaga akong ipahiya sa mga kamag-anak natin, ano? Itinago ko ang cellphone ko. Hindi. Tinitigan ko siya. Gusto ko lang iparating na nung nanay ko ang ginaganyan mo. Walang nagtanggol sa kanya. Pagkatapos kong sabihin yon, tinabunan ng biyenan ko ang mukha niya at umiyak. Pero ngayon, hindi agad siya inalo ni Miguel. Dahil alam niyang umiiyak siya hindi lang para sa sarili niya. Nakita rin sa wakas ni Nanay Rosa ang paghihirap ng isang kapwa-ina. 2 araw na hindi ako kinausap ni Miguel matapos ang video call na iyon. Para siyang tandang na nabuhusan ng tubig. Nakapatayo pa rin ang balahibo pero wala nang boses na pantilaok. Tumahimik din ang biyenan ko. Hindi na siya nagsasalita ng, "Hindi naman sa nag-iinarte ako ah." Hindi na rin niya ako inuutusang imap ang mga gilid ng pader. Nakaupo lang siya sa sofa, nanonood ng health program, at naka-low volume ang TV. Minsan pag nakikita niya akong dadaan, umiiwas pa siya at inililihis ang paa niya. Pero ang katahimikan ay panlabas lang. Minsan, ang mga tao, hindi naman talaga nagbago, naghihintay lang sila ng pagkakataon na makabawi ulit. At dumating nga ang pagkakataon na iyon, pang-10 araw pagkatapos ng Pasko. Sumakit ang tiyan ng biyenan ko ng madaling araw. Kumain siya ng malamig na fruit salad at uminom ng kape kagabi. 2:00 ng madaling araw, hawak niya ang tiyan niya at kumatok sa kwarto namin. "Miguel!" Masakit ang tiyan ni Mama. Halos tumalon si Miguel galing sa kama. Hindi pa niya nasusuot ng maayos ang tsinelas niya at agad niyang inalalayan ng ina. Binuksan ko ang ilaw at sumunod. Nakaupo si Nanay Rosa sa sofa. Namumutla, pinagpapawisan. Hinaplos ni Miguel ang likod ng nanay niya. Nanginginig ang boses. "Ma, alin ang masakit? Gusto niyo ba pumunta ng ospital?" Nang makita ko ang eksenang ito, biglang pumasok sa isip ko nung gabi na inubo ang nanay ko. Sobrang lakas ng ulan noong gabi na iyon. Nakaupo ang nanay ko sa sofa sa sala, binalot ng kumot. Umuubo siya na parang walang katapusan. Ayaw niya kaming magising, kaya tinatakpan niya ng kamay niya ang bibig niya. Bumangon ako para uminom sana ng tubig at nagulat ako nang makita siya. Gusto ko sana siyang dalhin sa ospital. Nakatayo si Miguel sa pinto ng kwarto. Naghihikab pa at sabi, "Ubo lang? Ospital agad? May pasok pa ako bukas. Wag na tayong maabala." Umiling agad ang nanay ko. "Wag na! Wag na!" Ayos lang si nanay. Kinabukasan, bumaba pa siya para bumili ng cough syrup. Sabi niya sa akin bumili lang siya ng pandesal. Ngayon, ang pagiging kabado ni Miguel sa nanay niya ay isang malaking sampal sa alaala na iyon. Tinanong ko kung gusto niyang pumunta sa ospital. Agad siyang sumagot. "Malamang, pupunta." Tumango ako. "Sakit lang ng tiyan, pupunta agad sa ospital? May pasok ka pa bukas? Wag na tayong maabala." Lumingon agad si Miguel. Ang pula ng mga mata niya ay nakakatakot. Tala, nahihirapan na ang nanay ko. "Makukuha mo pang mambara?" Kalmado ko siyang tinitigan. "Hindi ba salita mo iyan?" Para siyang nasakal. Hawak ng biyenan ko ang tiyan niya. Ang tingin niya sa anak niya ay puno ng iba't ibang emosyon. Umiwas si Miguel. Kinuha ang jacket niya. Wala akong oras makipag-away. Dadalhin ko si Mama sa ospital. Hindi ko siya pinigilan. Kinuha ko pa nga ang PhilHealth card at jacket ni Nanay Rosa. Pababa na kami nang makasalubong namin si Aling Marites. Nakakauwi lang galing nag-walk ng aso niya. Ang alaga niyang askal ay pamilyar sa amin at kumakahol tuwing makikita kami. Nakita kami ni Aling Marites at nagtanong, "Hala, anong nangyari?" Inaalalayan ni Miguel ang nanay niya. Nagmamadali. "Masakit ang tiyan ng nanay ko. Pupunta kaming ospital." Hinampas ni Aling Marites ang hita niya. "Naku po, ang mga matatanda hindi pwedeng ipagpaliban ang sakit." Tapos may naalala siya. Tumingin sa akin. "Tala, yung nanay mong inubo, gumaling na ba?" Nung nakita ko siya nun, ang putla-putla talaga eh. Napatigil sa paglalakad si Miguel. Natigilan din ang biyanan ko. Sabi ko, "Pag-uwi po niya,
Naswero siya sa ospital. Ilang araw din. Nagbago ang mukha ni Aling Marites. Ay grabe pala. Bakit hindi siya pumunta ng ospital nung nandito pa siya? Bumukas ang elevator. Walang sumagot. Sa buong biyahe, Waze lang ang naririnig. Pagdating sa ospital, nagpa-register si Miguel. Nagbayad, nagpabalik-balik, pawis na pawis ang noo. Nakaupo si Nanay Rosa sa monoblock chair. Hirap na hirap pa rin. Bumili ako ng 2 bottled water. Iniabot ko ang isa sa kanya. Kinuha niya iyon. At pabulong na sinabing, "Salamat." First time niya akong pasalamatan ng totoo simula nang tumira siya sa amin. Walang malaking problema. Hyperacidity, acute gastritis lang. Pinadextrose, pinauwi, at pinagbawalan kumain ng matatapang na pagkain. Nakahinga ng maluwag si Miguel. Pero pauwi, masama pa rin ang timpla ng mukha niya. Hindi dahil pagod siya, dahil alam niyang ngayong gabi, lalo na siyang walang karapatang magsalita. Kinaumagahan, sumabog na naman siya. Dahil gusto uminom ng biyenan ko ng lugaw bago uminom ng gamot, nagluto ako ng lugaw. Kumuha ako ng isang mangkok at inilagay sa harap niya. Sumubo ng isa ang biyenan ko at kumunot ang noo. Medyo malapot, sabi ko. Pwede na yan lunukin. Tumingala agad si Miguel. Masama na nga ang pakiramdam ng tiyan niya. Hindi mo man lang ayusin ang pagluto? Binaba ko ang kutsara ko. Nung nilalagnat ang nanay ko, "Ano ang sinabi mo?" Tahimik siya. Ako na sumagot. Sabi mo, pwede na yan lunukin. Wag nang maarte. Namula sa hiya ang mukha ni Nanay Rosa. Hinalo niya ng hinalo ang lugaw. Hindi na nakapagtimpi si Miguel. Ibinagsak niya ang tinidor. Lahat na lang ng sinasabi ko. Ginagamit mo sa akin. Masaya ba yon? Tumango ako. Masaya. Tumawa siya sa inis. Ano ba talagang gusto mo? Tinitigan ko siya. Gusto ko marinig mo. Kung gaano kapangit ang mga sinabi mong salita noon. Tumayo siya. Naglakad pabalik-balik sa sala. Oo na. Inaamin ko na hindi naging maganda trato ko sa nanay mo. Okay na? Inamin ko na nga, 'di ba? Anong gusto mo? Luluhod ako sa harap mo? Nagulat ang biyenan ko. Miguel, hindi niya inaasahang ganoon. Nakagrabe magsalita ang anak niya. Hindi ako nagpadala sa sigaw niya. Hindi mo kailangang lumuhod. Sabi ko, wag mo lang akong pipigilan na ipamuhay ang mismong mga pamantayan mo. Sa sumunod na mga araw, pinairal ko ng buong puso ang equality sa bahay na ito. Nang humilik ang biyenan ko habang natutulog tuwing tanghali, tumayo ako sa pinto at nagsabing, ang ingay pag natutulog ang matatanda, pang-istorbo sa ibang gustong magpahinga. Nang punuin ng biyenan ko ang table ng mga gamot niya, salamin, at sewing kit, pinaalalahanan ko siyang, kung makikitira ka sa bahay ng iba, huwag kang makalat. Nang maghanap siya ng malambot na pandesal tuwing umaga, sinabi ko, hindi po tayo restaurant. Hindi kami pwedeng umikot sa gusto ng isang tao lang. Lahat ng mga salitang iyan ay galing mismo kay Miguel. Wala akong dinagdag, wala akong ibinawas. Hindi ako nagmura. Hindi rin ako nagbasag ng gamit. Pero dahil doon, mas gumuho ang mundo ni Miguel. Dahil unti-unti niyang na-realize, wala siyang karapatang magsabi ng, bakit ganyan ka magsalita? Dahil sa sandaling sabihin niya iyon, ibinabalik ko sa kanya ang mismong ni-record kong salita niya. Gustuhin man niyang mag-demand ng respeto sa matatanda, tatanungin ko siya kung ang biyenang babae ba ay hindi kasali sa matatanda. Kung gusto niyang humingi ng pangunawa, itatanong ko sa kanya kung kailan siya naging maunawain sa nanay ko. Kung gusto niyang pag-usapan ng pamilya, itatanong ko sa kanya kung itinuring ba niyang pamilya ang nanay ko kahit minsan. Sa una, pinagtatanggol pa ni Nanay Rosa si Miguel. Pero di nagtagal, tumahimik na rin siya. Ang pinakahalatang pagkakataon ay nang magsampay siya ng damit sa balkonahe, bigla siyang nagtanong sa akin. Tala, dyan din ba natulog sa guest room ang nanay mo nung nandito siya? Sabi ko, opo. Hinaplos niya ang bedsheet. Nung inubo siya sa gabi, wala bang sumama sa kanya sa ospital? Hindi ko siya tiningnan. Gusto ko sana. Pero hindi niya ako pinayagan. Takot siyang mag-away kami ni Miguel dahil doon. Matagal siyang tahimik. Pagkatapos, bumulong siya. Ganyan talaga ang mga nanay. Malamig kong sinagot, kaya hindi pwede abusuhin porket alam mong magtitiis lang sila. Napatigil ang kamay niya sa ere. Kinahapon ng araw na iyon. Pag-uwi ni Miguel, first time na hindi siya tinawag ni Nanay Rosa para magmerienda. Nakaupo lang ang nanay niya sa sofa. Hawak ng mahigpit ang cellphone niya.
Parang matagal na siyang naghihintay na umuwi si Miguel. Nagpalit ng tsinelas si Miguel. Nakangiting nagtanong, "Ma, masakit pa ba tiyan niyo?" Tiningnan siya ng biyenan ko. "Miguel, nang umalis ang biyenan mong babae noong 1 buwan, hinatid mo ba siya pababa?" Natigilan si Miguel. Hindi niya hinatid. Hindi man lang siya lumabas ng kwarto. Noong umagang iyon, ang nanay ko ay bitbit ang lumang bag, mismong mag-isa na bumaba sa elevator. Sa loob ng elevator, ay siya lang at ang bitbit niyang sakit ng loob na hindi niya nagawang iwan. Wala siyang narinig na sagot kay Miguel. Dahan-dahang namula ang mga mata ng biyenan ko. Ni hindi mo man lang siya magawang ihatid palabas? Kunot noong sumagot si Miguel. "Ma, bakit ba kinakampihan niyo din siya?" Mas nilakasan ni Nanay Rosa ang boses niya. "Hindi ko siya kinakampihan. Ang tanong ko sa'yo, anong klaseng pagkatao ang meron ka?" Ito ang unang beses na kinalaban siya mismo ng sarili niyang ina. Natigilan si Miguel. Nakatayo ako sa may pinto ng kusina. Hawak-hawak ko pa ang kalahating hindi nahiwang sibuyas. May pumutak na tubig sa lababo. Ang hindi nakikitang tensyon na nakabalot sa bahay na ito ay tuluyan ng nagkakrak. Matapos sabihin ng biyenan ko iyon, maging tahimik ang bahay sa loob ng 2 araw. Hindi na nagdadabog si Miguel. Hindi na rin niya ako sinisigawan. Umiiwas na siya. Sa umaga, pagpasok ko ng kusina, pupunta siya ng balkonahe. Sa gabi pag nasa sala ako, uuwi na siya sa kwarto. Pag kinakausap siya ng nanay niya, madalas sumasagot lang siya ng mabilis. Hindi na gaya ng dati na panayang asikaso niya sa ina. Siguro napansin na rin ni Nanay Rosa na ang kabaitan at pagkaulirang anak ng anak niya ay puro panlabas lang. Pinapakita sa mga kamag-anak, pinapakita sa Facebook, pinapakita sa sarili niya. Pero kapag kailangan na siyang magpuyat sa ospital, magpakumbaba para mag-ayos, o mag-alaga na may dalang mahabang pasensya, ang kanyang pasensya ay parang basang papel, isang patak lang ng tubig sira na, pang-13 araw. Nag-half day leave ako sa trabaho para umuwi sa probinsya namin. Bago ako umalis, nakaupo si Nanay Rosa sa hapagkainan, nagbabalat ng itlog. Nang makita niya akong nagbibitbit ng bag, nagtanong siya, "Saan ka pupunta?" "Uuwi po ako para dalawin ang nanay ko." Bumuka ang bibig niya. Sa huli, sinabi niya lang, "Ingat ka sa biyahe." Lumabas si Miguel sa kwarto. Nang marinig niya iyon, hindi maipinta ang mukha niya. Siguro may gusto rin siyang sabihin, pero hindi ko na siya hinintay. Nagsuot na ako ng sapatos at umalis. Nakatira ang nanay ko sa isang lumang apartment building. Makitid ang daan. At nagtutuklap na ang mga pintura sa pader. Ang ilaw sa 3rd floor ay matagal nang sira. Kaya pag dumadaan ka doon, dapat humawak ka sa railing. Nung bata ako, lagi kong nirereklamong ang luma ng lugar na to. Pero nung mag-asawa ako, na-realize ko, may maganda rin naman pala sa lumang bahay. Pagbukas ko ng pinto, ang amoy ng lutong bahay ay totoo, at ang pagmamahal ay totoo. Nang kumatok ako, nasa kusina ang nanay ko at gumagawa ng suman. Suot niya yung kupas niyang apron. Ang buhok niya, basta-basta lang nakaipit. Medyo bumuti ang kulay ng mukha niya kumpara nung umalis siya, pero pumayat pa rin siya. Nang makita niya ako, natigilan siya, agad niyang pinunas ang kamay niya sa apron. "Bakit nandito ka ngayon? Wala kang pasok?" Sabi ko nag-leave ako. Agad siyang kinabahan. "Nag-away na naman ba kayo ni Miguel?" Hindi ako sumagot. Nagpalit ako ng tsinelas at pumasok sa bahay. Sa maliit na mesa sa kusina, may malagkit na bigas, niyog, at hiniwang baboy para sa suman. Tapos na siyang gumawa ng higit sa 10. Nakaayos yun lahat sa isang kaldero. Sumikip ang dibdib ko. "Bakit kayo gumawa ng ganito karami?" Ngumiti ang nanay ko. "Di ba kulang yung kinain mo nung Pasko? Bata ka pa lang, 3 na kaya mong kainin." "Nay." Tiningala niya ako. Tinanong ko, "Bakit ka umalis?" Nang hindi man lang nagpapaalam noon. Nanginig ang hawak niyang dahon ng saging. "Bakit pa kita gigisingin? Pagod ka sa trabaho. Takot kang mag-away kami, no?" Yumuko siya at tinuloy ang pagbabalot ng suman. Mahina ang boses niya. Pag mag-asawa na, hindi naman pwedeng lagi na lang ipaglaban ang lahat ng bagay. Lumapit ako. Kinuha ko ang tali sa kamay niya. "Nay, anong nangyari sa kamay mo?" Sa likod ng kanang kamay niya, may malalim na peklat, natuyo na, pero mas malalim kaysa sa naaalala ko nang mahiwa iyon sa lababo. Iniwas niya ang kamay niya. Wala, nadali lang sa lababo. Hindi siya nagsasabi ng totoo.
Itinaas ko ang manggas ng damit niya. At nakita ko ang bakas ng tape sa pulso niya. Nagpa-dextrose kayo nung umuwi kayo? Sa wakas, napabuntong hininga siya. Ang tagal ko na kasing inuubo noon. Naging bronchitis na raw. Sabi ng doktor, magpaswero daw ako para mabilis gumaling. Para akong nadaganan ng mabigat na bato sa dibdib ko. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Pilit siyang ngumiti. Anong gagawin ko pag sinabi ko? Uuwi ka para asikasuhin ako. Hindi na naman matutuwa si Miguel. Mag-aaway na naman kayo. Ganyan ang nanay ko. Buong buhay niyang itinatago ang sariling hirap. Inuuna ang nararamdaman ng ibang tao. Nung bata siya, ayaw niyang mahirapan ang tatay ko. Nung medyo may edad na siya, ayaw niyang mahirapan ako sa pag-aaral. Ngayong matanda na siya, natatakot siyang masira ang pamilya ko. Lagi siyang nagsasabing, ayos lang. Pero kailan ba naging ayos ang lahat? Ang taong ayos lang ay hindi uupo sa sala magdamag. Ang taong ayos lang ay hindi magpupunas ng sahig sa banyo habang inuubo ng malakas. Ang taong ayos lang ay hindi aalis ng bahay ng madaling araw para lang makatakas sa bahay ng anak niya. Hinila ko siya para umupo. Nay, hindi ako umuwi dito para umiyak. Tiningnan niya ako. Anong gagawin mo dito? May kukunin ako. Natigilan siya. Anong kukunin? Tinuro ko ang lumang eco bag niya na nakasabit sa likod ng pinto. Nagbago ang mukha niya. Sa loob ng bag na iyon, wala lang mga plastic bags o sewing kit. May nakatagong bus ticket, resibo sa farmatse, resibo ng pagpapaswero sa klinika, at isang maliit na nakatuping papel. Binuklat ko ang papel na iyon. Nakasulat doon ang mga linyang ginawa niya. Disyembre 3, sa bahay ni Tala, reklamo ni Miguel maingay daw paggising ng maaga. Disyembre 7, umubo ako. Bawal matulog sa kwarto. Disyembre 12, nabasag mangkok sa lababo, nasugatan. Disyembre 18, narinig si Miguel nagrereklamo. Napabigat na ako. Disyembre 20, uuwi na. Wag ipapaalam kay Tala. Hawak ko ang papel na iyon. Nanginginig ang mga daliri ko. Nataranta ang nanay ko. Hala, hindi ko naman tinatandaan yung mga galit ko ah. Sinulat ko lang para hindi ko makalimutan ang oras ng pag-inom ng gamot ko, para may note lang ako. Tumingala ako at tiningnan siya. Nay, nahirapan ka din, di ba? Biglang namula ang mga mata niya. Pero umiling pa rin siya. Hindi nahihirapan si nanay. Basta mabuti ang lagay mo, okay na si nanay. Matagal ko nang pinipigilan. Pero kusang bumagsak ang mga luha ko. Pero hindi mabuti ang lagay ko, nay. Pagkasabi ko noon, tanging tunog na lang ng kumukulong tubig sa kaldero ang naririnig. Natigilan ang nanay ko. Siguro sa wakas, na-realize niya, ang lahat ng pagtitiis niya ay hindi nagprotekta sa akin. Lalo lang akong nahirapan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ko. Gaya ng ginagawa niya pag nadadapa ako nung bata pa ako. Di wag ka nang magtiis. Tiningnan ko siya. Ang hina ng boses niya. Pero mas buo ang loob niya kaysa noon. Dati kasi takot akong masira ang pag-aasawa mo. Pero kung iisipin, ang pag-aasawa, hindi na paninindigan kung ang isa ay nakaluhod para magtiis. Itinulak niya ang kaldero ng suman palapit sa akin. Dalhin mo to pa uwi. Bigay mo sa kung sino ang dapat kumain. At kung sinong karapat-dapat pagbigyan. Tiningnan ko ang mga suman at biglang napangiti. Gusto mo pa rin talaga siyang pakainin nito? Ngumiti rin ang nanay ko. Basa pa ang mga mata niya. Kung kakainin ba niya, problema na niya yon. Pero ang gumawa nito ay bahagi na ng pagkatao ko. Hindi pwedeng dahil lang may masamang tao, itatapon mo na ang kabutihan mo. Ganyan siya. Sobrang bait kaya nakakaawa, pero sobrang linaw mag-isip na nakakahiya kung hindi mo gagayahin. Nang paalis na ako, iginiit niyang ihatid ako sa ibaba. Sa labas ng apartment, may tindero ng taho. Pinilit niyang bilhan ako. Dahil paborito ko raw yun nung bata pa ako. Nakilala pa ako ng tindero. Sabi niya, ay, nandito ka pala, Tala. Paborito ka kasing bukang bibig ng nanay mo eh. Kumain ako ng taho. Ramdam ko yung init sa lalamunan ko. Muntik na naman akong maiyak. Sa biyahe pa uwi, kinuhaan ko ng litrato ang papel ng nanay ko. Iniligpit ko sa bag ko ang bus ticket at resibo sa klinika. Tumunog ang cellphone ko. May text galing kay Miguel. Umuwi ka ng maaga. Naghahanap ng adobo si mama. Tinitigan ko ang text na yon. Nag-pause ako ng ilang segundo at nag-reply, sige. Hindi niya alam. Ang pagsagot ng sige ay hindi simpleng pagpayag. Ito na ang huling paghahanda ng mesa bago tapusin ang lahat.
Pagbalik ko sa bahay dala ang mga suman, medyo maingay sa loob. Nakaupo si Nanay Rosa sa sofa at hinihilot ang bewang. Si Miguel ay nakatayo sa tabi, nagse-cellphone. Hindi pa rin napapalitan ng TV. Basag pa rin. Pero tinalukbungan na niya ng puting kumot. Wala siyang nakikita kaya iniisip niyang wala na yun doon. Pagkakita sa akin, lumiwanag ang mga mata ni Nanay Rosa. Tala, nandyan ka na pala. Kamusta ang nanay mo? Pagtanong niya noon. Medyo maingat ang tono niya. Nilapag ko ang mga suman sa kusina. Ayos lang po. Tumingala si Miguel. Nabili mo ba yung baboy para sa adobo? Tiningnan ko siya. Hindi ko binili. Napakunot ang noo niya. Di ba tinext kita na nagkikrave si mama? Malayo ang palengke. Galing pa ako kaila nanay. Pagod ako. Nang masabi ko to, halatang hindi siya natuwa. Nakakapunta ka kaila nanay mo na hindi ka napapagod, pero pag uwi mo dito para magluto, pagod ka na agad? Nagbago ang mukha ng biyenan ko. Bago pa man ako makasagot, inunahan na niya ang anak niya. Miguel, kakauwi lang ni Tala. Pagpahingahin mo na muna. Natigilan si Miguel. Siguro hindi niya inaasahang ipagtatanggol ako ng sariling ina niya. Ma, iniisip ko lang naman yung gusto mong ulam eh. Tiningnan siya ng biyenan ko. Kung gusto ko kumain, ikaw, hindi ka pwedeng bumili? Natameme si Miguel sa tanong na iyon. Simula bata, nasanay na siya na kung anong gusto ng nanay niya. Mga babae sa bahay ang gagawa. Nung bata siya, si Nanay Rosa ang gumagawa. Nung mag-asawa siya, ako ang gumagawa. Taga-utos lang siya. Na, gusto ng nanay ko niyan. Kung paano namimili. Kung paano nililinis ang baboy. Paano igigisa. At gaano katagal. Paano hugasan ang mantika. Hindi niya iniisip lahat yon. Naiilang niyang kinuha ang susi ng kotse niya. Sige, bibili ako. Pagkaraan ng kalahating oras, umuwi siyang may bitbit na isang plastik ng baboy. Namumula siya, mukhang napagsabihan ng tindero sa palengke. Tinanong ng biyenan ko kung magkano ang kilo. Sabi niya hindi niya alam. Binayaran niya lahat, ay ng ₱100. Nang hinayang agad ang biyenan ko. 600? Hindi ka man lang tumawad? Ang taba-taba pa ng baboy na to. Ibinagsak ni Miguel ang bag sa ibabaw ng lababo. Ma, hindi naman ako namamalengke araw-araw. Malay ko ba dyan? Tiningnan ng biyenan ko ang plastik ng baboy at hindi na nagsalita. Naguhugas ako ng mga dahon sa tabi. Nakinig sa pag-aaway ng mag-ina. At sobrang kalmado ng pakiramdam ko. May mga totoo na hindi na kailangang sabihin. Hayaan mo na silang maranasan iyon mismong sarili nila. Mula sa araw na iyon, tinanggal ko na ang automatic service sa bahay. Gusto ng biyenan kong uminom ng mainit na tsokolate? Sinabi kong nasa kabinet ang batirol. Gusto niyang pumunta sa health center para mag-check ng BP? Sabi ko, nasa labas lang ng subdivision ng sakayan. Gusto niyang palitan ng bedsheet? Sabi ko may malinis dun sa balkonahe. Sa simula, hindi siya sanay. Mas lalong hindi sanay si Miguel. Sa tuwing gusto niya akong utusan, titingnan ko lang siya. Gusto ng nanay mo ng tsokolate, hindi ka ba marunong magtimpla? Gusto niyang magpa-BP, hindi mo ba masamahan? Gusto niyang palitan ng bedsheet, hindi ka marunong magsapin? Naiinis niyang sinabi na pagod siya sa trabaho. Tumango ako. Hindi ako pumapasok sa trabaho? Napipi siya. Ang biyenan kong nakaupo sa tabi nila, pabago-bago ang reaksyon sa mukha. Sa wakas nakita na niya sa sariling mga mata. Ang anak niya na post ng salamat mama sa Facebook and ni hindi man lang alam kung nasaan sa kusina ang asukal. Nagpapadala ng bulaklak tuwing Mother's Day pero hindi alam na pag masakit siya ng nanay niya, hindi pwede magkape. Nagpost ng picture sa GC ng pamilya pero hindi alam na ginawin ang balakang ng nanay niya pag natutulog. Gusto niyang sabihing, kawawa naman ang nanay ko, pero ang lahat ng pag-aasikaso sa nanay niya, pinapasa niya sa iba, pang-15 araw. May check-up ang biyenan ko sa ospital. Nangako si Miguel nung nakaraang gabi sasamahan kita bukas. Kinabukasan, may tumawag galing sa trabaho niya. Kailangan daw siyang pumasok para sa meeting. Nakaupo si Nanay Rosa sa hapagkainan. Hawak ang envelope ng mga medical records niya. Unti-unting naglalaho ang ngiti sa mukha niya. Paano yan? Tumingin sa akin si Miguel. Nagsasalin ako ng tubig para uminom. Tala, pwede ka bang mag-leave ngayong umaga? Tinanong ko kung bakit. Magpapacheck up ang nanay ko. Pumayag ka na. Nairita siya. May meeting ako sa opisina. Anong gagawin ko? Tiningnan ko siya.
Sa puntong iyon, parang naramdaman ko na ang nakakatakot sa marriage na to. Hindi lang yung kawalang hiyaan niya, hindi lang ang pagiging double standard niya, kundi yung pakiramdam niyang laging ang gagawin niya ang pinakaimportante. Ang problema ng iba, pwede ng isang tabi. Yumuko ang biyenan ko. Ibinalik niya ang envelope niya sa bag. Wag na. Ako na lang mag-isa. Agad sinabi ni Miguel. Ma, hindi sa ayaw kitang samahan. Busy talaga ako. Hindi siya inaway ng biyenan ko. Nagtanong lang siya. Nung umarte ang tiyan ko nung isang linggo, kung may meeting ka nun, pupunta ka kaya? Hindi nakasagot si Miguel. Nagtanong pa siya ulit. Nung inuubo ang biyenan mong babae ng gabing iyon, bakit bigla kang nagbulag-bulagan? Parang isang mabigat na bato ang bumagsak sa tubig. Ang pangit ng mukha ni Miguel. Ma, bakit niyo ba siya laging isinasali? Tiningnan siya ng biyenan ko. Basag ang boses nito. Dahil naranasan ko rin kaya alam ko na kung gaano kasakit. Nang araw na iyon, ako na ang sumama sa biyenan ko sa ospital. Hindi siya nagsalita buong biyahe. Nang nakapila kami, nakita niyang inaalalayan ng isang manugang na lalaki ang isang matandang babae papunta sa upuan. Habang nakapila ang manugang, nagbukas pa siya ng bote ng tubig at inabot sa biyenan niya. Pinaalalahanan pa niyang dahan-dahan uminom. Pinagmasdan ng matagal ni Nanay Rosa iyon. Tapos bigla siyang nagtanong, Tala, nung umuwi ang nanay mo mula dito, siya rin ba mag-isang pumunta ng ospital para magpaswero? Sabi ko, Opo. Namula ang mata niya. Gaano kaya kasakit para sa nanay mo iyon nung mga oras na iyon? Hindi na ako sumagot. Minsan, huli na para magbago. Masyadong huli para burahin ang sakit. Pero may silbi pa rin ang pag-uusap na iyon. Dahil naramdaman ko na unti-unting nababawasan ng taga-suporta si Miguel nang makabalik kami sa subdivision. Naabutan ulit namin sa ibaba si Aling Marites. Ngayon, wala na siyang bitbit na binatog, may bitbit na siyang pamaypay. Pagkakita niya sa amin, Uy, kamusta check-up, Nay? Sumagot si Nanay Rosa. Wala namang malalang sakit. Tumango-tango si Aling Marites. Mabuti yan, mabuti yan. Ang mga matatanda, natatakot sila hindi sa sakit, kundi sa mga anak na puro bibig ang pagkaasikaso. Wala namang sumasama sa kanila pag oras na kailangan. Para siyang nakikipagchismisan, pero hindi maipagkakaila kung gaano katotoo ang sinabi niya. Malungkot na ngumiti ang biyenan ko. Gabi, pag-uwi ni Miguel. Ang unang sinabi niya ay hindi tungkol sa check-up ng nanay niya. May luto na bang pagkain? Lahat kaming tatlo sa bahay ay tumingin sa kanya. Narealize niya ang pagkakamali niya. Agad niyang pambawi. Ma, kamusta nga pala ang check-up mo kanina? Tiningnan siya ng biyenan ko. Pagkaraan ng ilang sandali, tumawa siya ng mahina. Ang tawa na iyon ay may halong hindi maipaliwanag na pagkadismaya. Miguel, dati sinasabi mo lagi na mahal mo ako at ginagawa mo ang lahat para sa akin. Tumigil si Miguel sa paglakad. Nagpatuloy ang biyenan ko. Ngayon ko nalaman, inaasahan mo lang pala na ibang tao ang gagawa noon para sa'yo. Ito ang pinakamabigat na ganting salita kaysa sa kahit anong sabihin ko. Namutla agad ang mukha ni Miguel. Gusto niya sanang magpaliwanag. Pero biglang tumunog ang cellphone. May video call ulit galing sa GC ng mga kamag-anak. Ang profile picture ni Tita Juliet ang lumalabas sa screen. Tiningnan ni Miguel ang cellphone, tapos tiningnan kaming dalawa. Hindi siya maglakas loob na sagutin ang tawag. Sa wakas ay narealize niya. Ang masayang grupo, na minsan siyang binigyan ng lakas ng loob, ay hindi nakampi sa kanya. Ang kanyang sariling mga salita, ang kanyang sariling katamaran, ang kanyang sariling panlabas na reputasyon ay nagkulong sa kanya bilang nag-iisang kriminal. Pero inimbita pa rin ni Miguel ang mga kamag-anak sa bahay namin. Sabi niya hindi daw pwedeng laging ganito ang sitwasyon sa bahay. Sa weekend, magkakaroon kami ng dinner at aayusin namin ang lahat. Pagkasabi niya noon, tiningnan niya ako. Seryoso ang tono niya. Tala, alam kong may galit ka sa puso mo. Pero kailangang matapos to. Humingi ka ng tawad sa nanay ko. Tatawagan ko rin ang nanay mo. Tapos okay na tayong lahat. Tinanong ko siya. Tingin mo, kailangan ko ng pag-okay na iyon? Kumunot ang noo niya. Ano bang gusto mo? Hindi ako sumagot. Pumayag lang ako sa gaganaping dinner. Saturday afternoon, 5 kamag-anak ang pumunta sa bahay namin. Tita Juliet, Ninang, Tito Boy, at 2 pang pinsan na laging panay boses sa GC. Na mahilig mag-advise sa mga nag-aaway. Nang pumasok sila, ang mga mukha nila ay may halong ilang
at pilit na pagka-excited. May dala pang mga prutas at isang kahon ng gatas si Tita Juliet. Pagpasok ni Tito Boy, agad niyang napansin ang nakatakip na TV. Ay grabe, ang linis naman ng bahay niyo. Walang nagbanggit tungkol sa basag na kaldero. Walang nagbanggit sa recording. Akala nila, nandoon sila para magsilbing peacemakers. Nakaupo ang biyenan kong si Nanay Rosa sa sofa, pero hindi relax ang mukha niya. Sa tuwing nakikita niya akong busy sa kusina, gusto niya sanang tumulong. Pero laging pinipigilan ni Miguel, Maupo po kayo. Hayaan natin si Tala ngayong gabi. Magpapakitang gilas yan. Nang lumabas ang mga salitang iyan, nag-iba ang ekspresyon ni Nanay Rosa. Tiningnan niya ang anak niya pero walang sinabi. Narinig ko yon mula sa kusina, pero hindi ako nagalit. Niluluto ko sa mahinang apoy ang adobo sa kawali. Ang toyo at suka ay kumapit sa karne. Kumikinang sa mantika. Sa steamer, nandun ang mga suma na gawa ng nanay ko. Umuusok pa mula sa pagkakalagay sa steamer. Pinaghandaan ko ng husto ang hapunan na ito. Sobrang husto na akala ni Miguel, susuko na ako. 6 p.m. eksakto nang inilatag ang mga pagkain sa mesa. Lahat ay umupo sa palibot ng mesa. Ubo ng mahina si Miguel. Okay, nandito na ang lahat. Magsasalita muna ako. Nung mga nakaraang araw, may naging misunderstanding sa bahay natin. Nasaktan ang damdamin ni Tala, kaya may mga nagawa siyang hindi maganda. Oo nga, may mali rin ako. Pag-abot dito, tiningnan niya ako. Napakahalata ng mensahe ng tingin niya. Ikaw na. Ibinaba ko ang kutsara at tinidor ko. Magsasalita rin po ako ng ilan. Inayos agad ng mga kamag-anak ang upo nila. May ngiti na sa mukha ni Miguel. Akala niya siguro, hihingi ako ng tawad. Tumayo ako at pumasok ng kusina. Nilabas ko ang unang handa, isang bandehado ng malamig na kangkong. Medyo itim na ang kulay ng gulay. Bumuo na rin ang mantika. Nagulat si Tita Juliet. Ano to? Sabi ko. Noong pang 7 araw na andito ang nanay ko, yan po ang tanghalian niya. Sabi niya busog pa siya, pero ang totoo, hindi niya mainit ang pagkain dahil ayaw niyang maingayan si Miguel na nagsiesta noon. Walang gumalaw ng chopsticks. Dinala ko ang pangalawang handa, isang mangkok ng tirang sabaw, may lumulutang na konting sibuyas, halatang ininit at hinayaang lumamig. Ito naman ang pang-12 gabi. Ito ang itinirang sabaw ng nanay ko. Pero sabi ni Miguel, huwag masyadong uminom ang matatanda sa gabi dahil baka daw bumangon para umihi at makaistorbo sa tulog nyo. Biglang tumayo si Miguel. Tala, anong pinapalabas mo dito? Tiningnan ko siya. Umupo ka. Natigilan siya sa tigas ng boses ko. Ibinaba ko ang pangatlong bagay. Isang porselanang mangkok na dinikitan lang ng glue. May kulang sa gilid ng mangkok at ang bitak ay umaabot sa ilalim. Parang peklat na hinding-hindi maitatago. Ito po ang binasag mong mangkok sa lababo. Nanginginig ang kamay ng biyenan ko. Napatingin si Tita Juliet kay Miguel. Si Ninang mahigpit ang kagat sa labi. Si Tito Boy napayuko at hinihimas ang ilong. Sobra na ang pangit ng mukha ni Miguel. Sinabi ko na nga nung araw na yun, aksidente nga eh. Tumango ako. Kaya nga ngayong gabi, aksidente rin kitang ipinapahiya. Tumalikod ako at kumuha ng clear book mula sa kabinet. At ipinatong ko sa mesa. Walang mga komplikadong bagay doon. May ilang piraso ng papel. Ang maliit na notebook na listahan ko ng pera sa palengke. Ilang litrato. Ilang resibo. Habang simpleng tignan, mas nakakapanindig balahibo. Una kong binuklat ang notebook. Disyembre 3. Ang nanay ko gumising ng 5:30 ng umaga, nireklamong maingay. Disyembre 28. Ang biyenan ko, gumising 5:55. Sabi ni Miguel, normal lang mababaw tulog ng matatanda. Disyembre 7, inubo ang nanay ko sa gabi. Sabi ni Miguel, wag na nating maabala sarili natin sa ospital. Disyembre 30, sumakit ang tiyan ni Nanay Rosa. Ni hindi pa nakasuot ng maayos ang sapatos si Miguel, pumunta na ng ospital. Disyembre 12, nagpunas ng sahig ang nanay ko sa banyo habang nakaluhod. Natakot maging pabigat sa inyo. Disyembre 31. Basang-basa ang sahig ni Nanay Rosa pagligo. Si Miguel mismo nagpunas, at bawal magyuko ng likod si Nanay Rosa. Sa bawat linyang basahin ko, bumibigat ang hangin sa paligid ng hapagkainan. Ang kamay ni Tita Juliet na nakapatong sa ibabaw ng kahon ng gatas ay unti-unting umurong. Si Ninang hindi na nangangaral. Pabulong na nagsalita si Tito Boy. Ang lala ng pagkakaiba ng trato nito, A.
Sumigaw sa galit si Miguel. Huwag kayong maniwala sa sinasabi niya. Binuksan ko ang cellphone ko. Umalingaw-ngaw ulit ang unang recording. Ang matatanda kung makikitira dapat marunong makiramdam. Pangalawang recording. Bahay natin. Tunitala. Hindi home for the aged. Pangatlo. Wag mo akong dalahin dyan sa paawa effect mo. Gamit mga ganyang klaseng pagkain. Sino ba sa pamilyang to ang walang pambili ng suman? Pagkatapos marinig ang recording, hindi ko tiningnan si Miguel. Ibinigay ko ang bus ticket at clinic receipt ng nanay ko. Umalis si nanay nang walang nag-invite palabas. Tapos pumunta sa clinic para magpa-dextrose kinabukasan. Biglang nagtakip ng mukha ang biyanan ko. Bumagsak ang luha niya at pumatak sa mga kamay niya. Panghuli, ipinakita ko yung kapirasong papel. Iyon ang papel na sinulatan ng nanay ko. Hindi ko binasa ng mabilis. Isa-isa kong binasa ang mga linya. Disyembre true, sa bahay ni Tala, reklamo ni Miguel maingay. Disyembre, 7, inubo, di makatulog. Disyembre 10 niya. Nabasag sa lababo ang mangkok. Nasugatan. Disyembre 18, narinig si Miguel nagrereklamong ang tagal kong nandito. Disyembre 20, uuwi na. Huwag ipapaalam kay Tala. Nang mabasa ko ang huling linya, tuluyang tumahimik sa buong bahay. Ang mga kamag-anak na mahilig magsabi, nang magtiis lang kayo as asawa, ngayon lang nakita ano talaga ang ibig sabihin ng salitang tiis. Hindi ito isang simpleng ayos lang. Ito ay isang madaling araw na bus ticket, isang clinic receipt, isang basag na mangkok, isang ina, na nandun sa bahay ng sariling anak, ngunit kahit umubo, takot pakinggan ng mga nakatira doon. Pulang-pula ang mga mata ni Miguel, pero ang tigas pa rin ng ulo niya. Ngayong napahiya mo na ako ng ganito. Ano nang napala mo? Sinabi ko na nga na mali ako eh. Bakit hindi mo pa rin bitawan? Tinitigan ko siya. Dahil hindi ka na konsensya, na-realize mo lang nakakahiya na. Parang tinamaan ng kidlat si Miguel. Ipagpapatuloy ko. Nung umuwi ang nanay mo, at binagsak ko ang kaldero, nasaktan ka. Nung masakit siya ng nanay mo, kabang-kaba ka. Kaunting pagkakamali niya, gusto mong lumuhod ako sa paghingi ng tawad. Itinuro ko ang basag na mangkok. Nanay ko? Wala siyang anak na mag-advise para sa kanya. Walang GC ang pamilya namin na magtatanggol sa kanya. Walang nagtanong kung nasasaktan ba siya. Wala siyang ibang tao kundi ang anak niya. Pero ang anak niya, aralang magkaroon ng payapang bahay. Muntik na ring hingin sa kanyang magtiis. Medyo paos na ang boses ko. Kaya ngayong gabi, hindi ko ginagawa ito para ipahiya ka. Ito ay para maintindihan ng lahat na ang double standards niyo sa bahay ay sumisira sa dignidad ng nanay ng iba. Habang inaasahan niyo natatawa na lang sila, biglang tumayo si Nanay Rosa. Lumapit siya sa harap ni Miguel. Inangat ang kamay niya at pinalo sa mukha ng isang sampal. Hindi malakas ang tunog, pero sapat na para gulatin ang lahat. Napahawak sa mukha si Miguel. Hindi makapaniwala. Ma, umiiyak si Nanay Rosa. Pinahiya mo ko. Tinuro niya ang listahan ng hospital bills habang nanginginig ang daliri niya. Pinahiya mo akong harapin ang isa pang ina. Wala nang masabi si Miguel. Kahit ang mga kamag-anak, wala nang sinabi sa akin na mag-sorry. Mababang boses na sinabi ni Tita Juliet, Tala, talagang napakamali ni Miguel sa part na yan. Bumuntong hininga si Ninang. Tawagan niyo ang nanay niyo. Dapat humingi ng tawad. Tiningnan ni Tito Boy si Miguel. Kahit ang lalaki, gusto protektahan pangalan niya. Kailangan niya munang magpakatao. Nakatayo si Miguel sa gilid ng mesa. Minsan namumula at minsan namumutla ang kanyang muka. Yung dignidad niya sa pagiging perpektong lalaki. Napasabak sa isang malamig na kangkong, isang basag na mangkok, at ilang recordings na naging mitsa ng pagguho ng buo sa sarili niya. Kinuha ko ang suman mula sa steamer at nilagay sa mesa. Kumalat ang bango ng dahon ng saging. Kinuha ko ang suman na paborito niya at ipinatong sa harapan niya. Balot ito ng nanay ko. Tinitigan niya ang suman. Grabe ang panginginig ng mga kamay niya. Sabi niya, patuloy ko. Hindi pwede dahil sa masamang tao. Ibabasura mo na ang kabutihan ng puso mo. Pero ang kabaitan ng nanay ko, hindi ko na ipakain sa taong hindi marunong magpahalaga. Kinabig ko pabalik ang suman at nilagay sa mangkok ni Nanay Rosa. Ma, kayo po kumain. Napatingin sa akin si Nanay Rosa. Lalong humagulgol sa pag-iyak. Sa buong dinner na yon, walang humingi ng sorry dahil ang tao na pinakakailangan magbigay ng tawad
ay nasa mismong pinakamadilim na posisyon sa upuan. Pagkatapos ng araw na iyon, bumalik sa dati ang katahimikan ng bahay, hindi ang katahimikan ng pag-aaway na nilulunok na lang natin, kundi ang pagkakaintindi na ang mga salitang nabitawan ay hindi mo na maaring sabihin kahit anong araw mo gusto. Nang umuwi ang mga bisita namin, hinawakan ni Tita Juliet ang mga kamay ko. Ilang beses dan siya nagbuntong hininga. Sabi niya, "Tala, dati in-advise kita naging martir ka para maiwasan away. Hindi ko rin inintindi ang aspetong yun noon. Hindi ako nagsabi na forgiven ko na lahat. Hindi ko rin sinabing okay lang yon. Tumango na lang ako. May mga paghingi ng tawad na, sige, papatawarin kita, na hindi madaling idikit ang salitang yon para gumaan pakiramdam ng iba bago umalis si Ninang Boy. Kinuha niya yung isang box ng gatas na nakapatong pa sa mesa at dinala niya pabalik ng kusina. Ibigay niyo sa nanay mo. Pabulong niya. Kawawa din yung matanda, naghirap din. Nakatayo si Nanay Rosa sa labas ng pinto para maghatid pa uwi ng mga bisita niya. Biglang nagmature ulit yung mukha niya dahil sa experience niya. Tumingin siya sa hapagkainan, yung nakahain na kangkong, at mga pinagtirang ulam. Pati yung nabasag na mangkok, andun pa sa tabi. Naglakad si Nanay Rosa. Hinaplos ang crack nung mangkok. Magagamit pa kaya ito? Sabi ko, hindi na po. Kung ulam na sabaw, tutulo din. Tumango-tango lang siya. Pag nasira na. Sira na talaga yun. Hindi ko alam kung para ba yun sa mangkok o para sa pamilyang nabuo na. Hindi nagsalita si Miguel. Nandun siya sa upuan ng sofa. Apsi. Nakayuko. Hawak pa din yung tira na hindi na ininitang suman. Malamig na yung suman. At syempre, pag lumamig na, lalo nang titigas ang malagkit na kaninito. Parang pagkakonsensya mo. Na hindi mo na i-explain ng maayos kung kailan tagal na. Doon maghihinayang kung gaano na ba ito katigas. Gabi. Binuksan na ni Nanay Rosa yung travel bag niya at inayos gamit niya. Dagli si Miguel nang napansin na patatayo agad. Ma, bakit po? Uwi na ba kayo sa probinsya? 'Di ba sabi mo dito po ka matagal? Tinitigan siya ni Nanay Rosa. Sobrang nakakapagod yung tingin ni Nanay Rosa. Mas naintindihan ko nung tumira ako dito kung papaano mo sinasaktan yung maging asawa mo sa lahat ng panahon. Namumutla ang mukha ni Miguel. Ma, hindi ako. Pinatigil siya ni Nanay Rosa. Huwag kang magpapalusot. Pagdating mo sa akin, kilala ko yung ugali mo, pero para iasa mo pa ang pasensiya ko. Sa pag-aasawa mo, hindi po yan magandang gawaing anak. Hinila na niya ang bag na bitbit niya. Tamad mong klaseng tao. Tumayo lang doon si Miguel. Parang napanis ang mukha. Sa araw na papauwi si Nanay Rosa, kami ni Miguel ay nakisama para samahan bumaba si Nanay. Hindi din siya nahiya i-deny yon. Tahimik sa loob ng elevator. Hanggang pumasok ng unang floor, nagpapalipad ng pamaypay ang tsismosang kapitbahay na si Aling Marites. Napansin ni Aling Marites agad na paalis na si Nanay. Ay, uuwi na agad si Nanay. Nakangiting sabi ni Nanay Rosa. Uuwi rin ako, may gawain pa ako eh. Tumitig si Aling Marites muna kay Miguel. Hanggang napatingin na din sa akin. Bumulong ng malakas. Mabuti pa kung ganyan. Ang mga taong matatanda dapat iniingatan. Tumango ang biyenan ko. Ayun, tama yan. Paglabas ng sasakyan. Hinahatak na yung bitbit niyang kamay at napabuntong, Tala, wag mo kong kalimutan. Gusto kong sabihin pasensiya na sa inyong nanay. Napatitig ako. Bakit hindi po kayo yung kumausap? Natigilan siya. Inabot ko yung cellphone ko at tinawag yung number ni nanay ko. Nagring ng ilang segundo hanggang may nagboses. Narinig kong pinupunasan yung lababo doon si nanay ko o, Tala, bakit anak? Kain ka na po? Bubukas na sana boses ni Nanay Rosa, pero parang natagalan ng ilang oras bago lumunok ng laway. Kumpare po, naiiyak na tugon niya. Ako ho, Rosa, naging sobrang tahimik. Pisil-pisil ni Nanay Rosa ang cellphone. Bumagsak na din ng buo ang luha. Ang luha nyo at yung hirap nyo nung 20 days, sorry kung hindi maayos asawa yung anak ko. At kung sobrang unfair kung trinatong masamang ugali ko nung mga nakaraan. Pasensiya ho, hindi muna nakasagot ang nanay ko. Naghinto ng magpunas si nanay sa kusina. Maya-maya, napabulong si nanay. Nalampasan po, humikbi ng malakas si Nanay Rosa. Paliwanag ulit sa nanay ko, matatanda din, nakaranas, kaya,
Sa susunod matatanda na muna tayo pag ang nagkakalat yung pinagbuhos ng buhay mo. Sa 2 araw ng mga pangyayaring magina sa cellphone ay matapos na din at para sa akin, yung nagsasalitang malinaw sa buhay, mas kailangan natin makinig. Nang nagtaksi siya si nanay. Si Miguel hindi gumagalaw doon kahit lumayo na. At pagkatapos ng ilang beses tumigil, sabi ng pabulong, "Tala, hihingi na lang akong pasensiya sa nanay." "Paanong nanay?" Sabi ko sa kanya, napahawak ang lalamunan ng mabibigat niya. "Sa iyong nanay." Sabi niya, at hindi ko siya pinipigilan. Sinagot na ni nanay ko nang kumonekta na ang call na tigil na si Miguel sa pagdaldal at tahimik siya nagsabi ng nay. "Sorry po." Tinugon si nanay. Parehas pa rin yung sagot. "Wala naman. Parte yan ng mag-asawa." Akmang pinigilan ko yon. "Nay, ilang beses po bang sasabihin may nasaktan ako?" Hindi na pasagot si nanay at tahimik. Dumaan ako sa dulo. At sa susunod din pala boses si nanay ko pabalik. "Ayan, oo nga. Si Miguel Noong 20 days na yon, hirap na hirap rin ako sa kalagayan ko doon. Sumasabog ring mapula mata ni Miguel. Hindi na po sana mauulit. Hindi ko pwedeng sumabing hindi ko ulit sasaktan si Miguel. Pero kahit anong sorry lang nanggagaling na doon. Ang susi ng respeto at maayos na boses. Ibibigay niya po. Sa bawat tao ay sumusuporta sa isa. Pag uwi namin, binuhat ko pa yung LCD TV na basag pa. Gusto naman sumunod tulong si Miguel doon. Hindi ko sinaway. Habang andoon kami naging open si Miguel na sabihin, "Palitan din po natin to ng bago." Sabi ko, "Sige may maluwang na part doon sa dingding na puti ko." Naisip kong picture nung suman ibibigay ko kay nanay. Kaya tinabing na namin doon malapit sa LCD screen ni Miguel. Litrato ng nakayuko ang nanay kong nagsisipag ayusin ang lutuin para sa amin. At nakangiti rin siya na ang hirap sa daliri niya, hindi niya papakita doon. Natitig si Miguel sa mga pictures. Hindi siya gumagawa ng kibo. Pero, doon siya nag-umpisa gumawa ng 3 laws or rules sa bahay. Number 1. Yung makikitira kung sino, siya muna mas prioridad. Bawal ikaw na hihingi na papansinin pabalik ng partner mo. Number 2. Huwag may nagbasag ulit sa sarili mong kamay kundi ibibitaw ka namin sa kaldero din. Number 3. Ang matanda na bisita mo. Babae man o lalaki man, hindi yun pagpapakita pambibilib ng GC or Facebook. Equal yon. Simula noon, ay sanay-sanay din ng onti yung pamumuhay ni Miguel. Tapos ng araw pagpupunta ulit nanay ko. Hinahantay ni Miguel nang ilabas yung ulam ng mabilisan. Tumingin ako sa kanya parang nakukuha na niya point sa sinasabi. At binibigyang linisan na yung pinggan namin na ulam ni nanay. Natatakot tuloy si nanay na nakakatanga, pero sabi niya, hindi na kailangang bigay. Ayan pilit ni Miguel ng "Kumuha na kayong uminom." Yung narinig ng nawala namang arte, hindi parang plastic at sapat na ito na totoo. At habang umalis, nandoon na si Miguel na nakaupo, na nagtuturo pa si nanay maghanda kung ano-ano habang andun kami sa suman na kinalagay kanina para maihaw. Umiinom ng sabaw sa nilagang baboy ni Miguel, habang pinagbabato yung bawat laman ng bintana kasi mahangin habang nakangiti. "O ano pang asaan mong pilit Nakikiistorbo muna," ang biglang sabi ni Miguel, bago pa ako masalita. "Tira kayo kahit hangang pagmatagal. Habang okay tayo na maagang almusal at maayos magbigay. Wag lang po gigising ng maaga mga 5 ng 5 ha. Nalito lang si nanay. Sumang-ayon doon, natuwa ng totoo hindi dahil nakikipanibago. Nakukuha rin ni nanay kung paano siya mamuhay at komportableng sumampa ng sofa ng upuan sa pinakakomportableng parte ng kama. Nang naglilinis kami ng lababo nakita ko na nagbababad ng platito ni Miguel, na naghahanda siyang mabilis pero ang unti-unti, at ang tulo ng kamay niya nababasa yung sariling damit niya. Wala ko siya sinisaway o gusto man tulungan. Wala na siyang sabing hihingi at hihikayat man pabalik. Bumubulong ng boses sa labas. Bine. Ng bintana, kahit nandun aling Marites, kasama ulit ang alaga niya. Sa nagkumukulo ng amoy nung nakaraan. "Oo, tama. Naiintindihan po ko." Sabi sa akin nung isip. Ang pamilyang maayos, hindi kailangan ma-pride o may magmamatapang pag nakikitaan, ang pagpasensya, at mag-isip ng iintindi kung paano papakinabangan. Na paano ka tatanggap sa buhay, ay paanong init ng pagsusumiksik mo yun babagsak muli, na walang iiyak ni isang luha, at natitira ko rin, sa magdamag, bago ko masabing,
okay lang talaga.